Celebox. Dahil sa dami ng responsibilidad, lahat ng trabaho ay handang pasukin ni Jack Santillana. 25 anyos at isang delivery rider. Sa dami ng kapatid na binubuhay, nagsusumikap siya para sa kanila. Kahit ang pag-hostess sa gabi ay pinasok niya na. Alipin ako ng salapi, oo. Pero hindi ako nagpapaalipin sa lalaki. Sa kabilang banda naman, si James Fajardo, 28 anyos at isang CEO na kilala bilang workaholic. Ngunit dahil na rin sa labis na pagtatrabaho, iniwan siya ng kanyang girlfriend at nagpakasal ito sa iba. Parang nakaraang taon pa nga ako minamalas. Pumanaw si Daddy dahil sa heart attack. Nakipag-break si Natalie dahil sa pagiging workaholic ko. Tapos ngayon, ikinasal na siya. Magkaiba man ang antas ng kanilang buhay, pagtatagpuin ng tadhana ang kanilang mga landas. Si Jack ba ang magiging solusyon para lubusang malimutan ni James ang kanyang ex-girlfriend? O si James ang magtuturo kay Jack kung ano ang tunay na pagmamahal? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog ng Tales of Siren. Ano ba tong parcel ni Madam? House and lot? Napakabigat naman ito. Ang layo pa ng bahay. Mauubos sa gandang gasolina ko nito eh. Reklamo ni Jack habang nagdadrive ng kanyang motor na paggewang-gewang dahil sa mga daladalang parcels at madulas na daan gawa ng ulan. Si Jack Santillana, 25 taong gulang, ay isang delivery rider. Ang kanyang mukha ay heart shape, mataas ang cheekbones at makinis ang kutis. Proportioned ang kanyang katawan at ang kanyang balat ay medium tone. Hinahawi ng malakas na hangin ang kanyang tuwid at mahabang buhok. Pambihira, ang lakas pa ng ulan at hangin. May bagyo na naman ba ngayon? Huminto si Jack sa harap ng napakalaking mansyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng may-ari ng parcel. Magandang araw, madam. Sa TMS po ito. Nandito po ako sa harap ng bahay ninyo. Dala-dala ang parcel ninyo. Nako, miss. Kakaalis ko lang. May biglaan kasi akong appointment. Anyway, nandiyan naman ang kuya ko. Mag-doorbell ka lang. Siya na lang ang kukuha niyan. Sige po, madam. Nag-doorbell si Jack ngunit wala namang lumalabas mula sa mansyon. Wala bang tao rito? Maya-maya pa ay may lumabas na sasakyan. Kung hindi pa ito pinara ni Jack, hindi pa ito hihinto. Halatang nagmamadali ang driver. Anong kailangan mo? May pagkairita sa boses ni James. Si James Fajardo, 28 taong gulang, ay nagmamay-ari ng iba't ibang negosyo. Kilala siya sa pagiging stricto at workaholic. Meron siyang hugis oblong na muka, matangos na ilong, at medyo singkit na mga mata. Mistizo rin ang binata at may matipunong katawan. Kayo po siguro yung kapatid ni Miss Melissa Fajardo. May parcel po siya, boss. Ang sabi niya sa akin, iwan na lang sa inyo. Naka-cash on delivery po kasi ito. Paliwanag ni Jack. Miss, naiwan ko yung wallet ko sa loob. Nagmamadali ako. I-deliver mo na lang ulit yan bukas. Sabi ni James na parang hindi mapakali. Boss, nakikita mo naman yung parcel ng kapatid mo. Malaki yan, boss. Ibabalik ko pa yun sa warehouse kung hindi mo kukunin ngayon. Pagpilit ni Jack habang nilalamig na dahil sa tuloy-tuloy na pagbagsak ng ulan. Miss, I have an urgent matter to attend to. Bumalik ka na lang bukas. Sabi ni James na nauubusan na ng pasensya sa delivery rider. Boss, maawa ka naman sa akin. Ilang minuto lang naman siguro, di ba, para kunin yung wallet mo? Naiinis na sagot ni Jack. I said I'm on a rush. Ano bang hindi mo maintindihan doon? At isa pa, hindi ko parcel yan. Hindi ko problema yan. I gotta go. Sinara ni James ang side window ng sasakyan at humarurot paalis. Buisit ka? Gwapo ka pa naman pero ang supla-suplado mo! Sigaw ni Jack. Napabuntong hininga na lamang siya habang nakatingin sa parcel. Muli niyang tinawagan ng may-ari ng parcel pero out of coverage na ito. Mga taong to, o order tapos hindi naman kukunin. Lugi pa ako sa gas nito eh. Sabayin pa ng malakas na ulan. Mahalas?
Nagmaneho si Jack paalis upang mag-deliver pa ng ibang mga parcels. Basang-basa ng ulan si Jack pagka-uwi niya. Konti lang din ang naging commission niya sa araw na yon dahil hindi lahat ng parcels ay na-i-deliver dahil na rin sa malakas na ulan. Hinubad niya ang kaniyang kapote at pumasok sa maliit na bahay na kanilang inuupahan. Sinalubong siya ng kaniyang kapatid na si Pungkoy. Papasok ito ng grade 6 sa pasukan. Ate Jack, wala pa akong gamit pang school ate. Lumapit din sa kanya ang tatlo pa niyang mga kapatid. Si Melmel na magi-grade 4, si Popoy na magi-grade 2, at si Boyboy na magi-grade 1. Ako rin ate, sabi ni Melmel. Ako rin po ate, dagdag ni Popoy. Napabuntong hininga na lang si Jack habang nakatingin sa mga kapatid niya. Kahit nasa public schools nag-aaral ang mga kapatid niya, hindi niya maiiwasan na meron pa ring mga gastusin. Sabayan pa ito ng bill sa tubig, kuryente at renta. Minsan ay sinisisi niya ang nanay niya sa hirap ng buhay nilang magkakapatid. Hindi sila magkakamukha dahil iba't iba ang tatay nila. Si ate nang bahala bago magpasukan. Didiskarte ako ng pambili ng mga gamit ninyo. Yehey! Salamat ate! Masayang sambit ni Pongkoy. Lumabas naman si Aling Gina mula sa kusina pagkatapos niyang marinig ang usapan ng kaniyang mga anak. Basang-basa ka, Jack. Maligo ka muna para hindi ka magkalagnat. Si Aling Gina ay ang ina ni Jack. Nasa 42 taong gulang pa rin ito. Nasa 17 pa lamang siya nang iluwal niya si Jack sa mundo. Maaga rin siyang nabalot simula noon, nagkaroon siya ng iba't ibang karelasyon. Kahit na may 5 anak na, maganda pa rin ang pangangatawa ni Aling Gina. Balingkinitan siya at mistisa. Kadalasan ay na magkakamalan pa silang magkapatid ni Jack. Ma, nabalitaan ko kay Aling Marites na nililigawan ka raw ni Mang Dodong. Hay, si Marites talaga, walang preno ang bibig. Sagot ni Aling Gina na halatang iniiwasan na sagutin ang tanong ng anak. Totoo ba yun, ma? Seryosong tanong ni Jack sa nanay. Kami na, Jack. Boyfriend ko na si Dodong. May bakas ng pagkainis sa mukha ni Jack. Mama naman, hindi ka pa ba nadadala? Pare-parehas lang yung mga lalaking yan. Pagkatapos kang anakan, iiwan ka rin. Naiinis na sambit ni Jack. Hindi ganun si Dodong, Jack. Depensa ni Aling Gina. Yan din ang sabi mo tungkol sa mga talik ni Pongkoy, Melmel, Popoy at Boyboy. Ang ending, ako ang bumubuhay sa kanila. Sabi ni Jack habang hinuhubad ang kaniyang basang medyas. Aba, Jack, huwag kang magmalinis ha. Sa ginagawa mong pag-hostess sa gabi, matutulad ka rin sa akin. Galit na buliyaw ni Aling Gina. Diyan ka nagkakamali, ma. Kahit sa bar ako nagtatrabaho tuwing gabi, hindi ako matutulad sa'yo. Talaga? Paano mo nasabi yan, ha? Hindi mo ba alam na pinagkukwentuhan ka rito sa atin na pokpok ka? Namula ang mukha ni Jack sa galit. Ibang hostess sa Prosti, ma. Ang trabaho ko makipag-usap, mag-entertain, at uminom kasama ng mga customers. Maliban pa doon, wala nang iba pang nagaganap. Matagal ko nang pinapaliwanag yan sa'yo. Paliwanag ni Jack kay Aling Gina. Di ba't sabi nga nila, pag may alak, may balak. Kakasama mo dyan sa mga kumari mo, ma. Kung ano-ano na natututunan mo. Paano nila ako mapagbabalakan kung mas malakas pa akong uminom kaysa sa kanila? Sabi ni Jack sa kaniyang nanay. Itigil mo na yung pagtatrabaho mo bilang hostess, Jack. Nakakahiya sa mga kapitbahay natin. Naiinis na bulyaw ni Aling Gina. Ba't tayo mahihiya sa kanila, ma? Sila bang nagpapakain sa atin? Hindi na ako magtataka kung isang araw mag-uwi ka rito ng lalaki sa bahay natin. O kaya naman, magbubuntis ka. Sabi ni Aling Gina. Hindi mangyayari yan, ma. Alipin ako ng salapi, oo. Pero hindi ako nagpapaalipin sa lalaki. Hindi na umimik si Aling Gina dahil nasaktan siya sa sinabi ng anak. Alam niyang siyang tinutukoy nito na nagpapaalipin sa mga lalaki. Samantala, nasa opisina si James nang puntahan siya ng kaniyang kaibigan na si Mig sa opisina. Pansin nito na lugmok ang binata. Hindi mo ba nahabol, pre?
Tanong ni Migs. Si Migs Salvacion, 28 taong gulang, ay ang matalik na kaibigan ni James. Mas mababa lang ito sa kanya ng konti ngunit buff ang katawan nito dahil sa palagiang pag-gym. Mistiso rin ito at mapupungay ang mga mata. Simula pa lang bata ay magkakilala na silang dalawa. Hindi pre, halos 1 oras akong late eh. Ikinasal na siya. Sagot ni James na nakatingin lang sa malayo. Baka hindi talaga kayong para sa isa't isa ni Natalie. It was her choice to get married. Saad ni Migs na sinusubukang pagaanin ang nararamdaman ng kaibigan. Before the day of the wedding, tinawagan niya ako pre. Tinanong niya kung itutuloy niya ba ang kasal o hindi na. Pero hindi ko nagawang sumagot. Ngayon, there's no chance that we'll still be together. Lumapit si Migs kay James at hinawakan ang balikat nito. Alam ko na ever since na nag-break kayo last year, you did not stop loving her. Hindi ganun kadali kalimutan ng 5 taon. Pero panahon na para palayain siya, pre. Napahawak si James sa noo niya. Ako dapat yung kasama niya sa altar, pre. Kung hindi lang ako nabisi sa kumpanya, hindi sana siya makikipaghiwalay sa akin. May choice ka ba, pre? Ikaw ang tagapagmana ng kumpanyang ito. Simula nung namatay ang daddy mo, ikaw ang nag-take over ng lahat. Tapos kailangan mo pang bantayan si Melissa. Napangisi na lang si James sa bigat ng nararamdaman niya. Parang nakaraang taon pa nga ako minamalas eh. Pumanaw si daddy dahil sa heart attack. Nakipag-break si Natalie dahil sa pagiging workaholic ko. Tapos ngayon, ikinasal na siya. Iinom na lang natin yan, pre. Sumama ka sa akin dun sa bar na madalas kong puntahan. Magaganda ang mga hostess nila doon. Yaya ni Migs. Alam mo namang hindi ako mahilig pumunta sa ganyang lugar, pre. Tanggi ni James. Do yourself a favor, James. Magmumukmo ka lang naman dito eh. Mas malulungkot ka lang. Subukan mo makipag-usap sa ibang babae. Baka kahit papano, makalimutan mo si Natalie. Sige na nga, pre. Sasama na ako sa'yo. Pero ngayon lang to. Pagsapit ng gabi, nagbihis na si Jack ng kaniyang sinusuot bilang hostess. Meron silang uniform sa bar. Fitted blazer na low neckline, batikon skirt at heels. Naglagay rin si Jack ng koloretes sa kaniyang muka at pulang lipstick sa kaniyang bibig. Nagsusuot rin siya ng brown na wig upang magmukhang kaakit-akit. Ma, aalis na ako. Paalam ni Jack sa nanay, ngunit hindi man lang siya nilingon ito. Alam niya na masama pa rin ang loob ng mama niya dahil sa mga salitang binitawan niya. Tumungo si Jack sa bar. 8:00 pa lang ay marami ng tao. Agad siyang sinalubong ng manager ng bar na si Nico. Oh Jack, buti maaga kang dumating. Meron tayong VIP customers. Kayo na ang bahalang mag-entertain sa kanila ni May. Si Nico Balboa ay yung manager ng bar kung saan nagtatrabaho si Jack. 28 taong gulang na ito. Matangkad siya, maputi, medyo kulot ang buhok at laging pormado dahil palagi ito sa gym. Maskuladong ang binata. Sino, boss? Kung si Raul yan, pas ako. Sobra pa sa ahas lumingkis yun. Baka magkaproblema pa kaming dalawa. Sabi ni Jack. Hindi no. Ayaw ka na rin katable ni si Raul. Suplada ka raw. Sambit ni Nico. Nako, kung utu-utu ako, matitsansingan talaga ako ng matandang yun. Buti na nga lang napapabagsak ko yun sa inuman. Sino pala yung mga VIP na tinutukoy mo, boss? Tanong ni Jack. Si Migs, tapos may isa pa siyang kasama. Pero bago ko lang nakita rito, naka-business attire eh. Baka kasama niya sa trabaho. Oh, si Sir Migs nandito? Ayun, pwede na yun. Madali lang malasing tsaka hindi malikot ang kamay. Sige, intay na lang natin si May. Pumunta lang siya sa restroom. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang hostess na si May. Jack, dito ka na. May ipapakiusap sana ako sa'yo. Si May ay 24 na taong gulang at halos kasabayan din ni Jack na pumasok sa bar. Itinuturing niya itong kaibigan. Parehas sila na mag-iisang taon nang nagtatrabaho rito. Kung ikukumpara kay Jack, mas mababa lang si May. Ngunit mistisa ito at medyo kulot ang kaniyang buhok. Cute rin ang babae dahil sa mga bilugan niyang mga mata. Oh,
Ano ba yon? Tanong ni Jack kay May. Pwede bang ako na lang ang bahalang mag-entertain kay Sir Migs? Kasi, nahihiyang sambit ni May. Kasi ano? Gusto ko siya, Jack. Napahampas na lang si Jack sa noo niya. Naku naman, May. Hindi ba't sabi ko sa'yo wag na wag kang mahuhulog ang loob mo sa mga customers natin? Kung ano mang ginagawa natin rito, lahat ng yung trabaho lang, hindi personal. Pag nalaman ni Sir Migs na gusto mo siya, baka samantalahin niya pa. Sermon niya kay May. Hindi ko kasi mapigilan yung nararamdaman ko sa kanya, Jack. Mabait siya sa akin at gentleman naman. Sumimangot si Jack. Style niya lang yun. Lahat naman sila mabait kunwari. Hindi ako papayag. Ako ang mag-i-entertain kay Sir Migs. Doon ka sa kasama niya kung sinong Poncio Pilato man yun. Bulalas ni Jack. Sumimangot naman si May. Please, Jack. Kahit ngayon lang. Pakiusap ni May sa kaibigan. May, sa isang taon ko rito sa bar, marami na akong nakitang ganyan. Mahuhulog ang babae, papatigilin magtrabaho rito sa bar, tapos bubuntisin, tapos iiwan dahil walang pera. Babalik dito pero may anak na. Ayokong mangyari sa'yo yun. Nandito tayo para makipag-usap at makipag-inuman sa kanila. Yun lang yun. Nag-cross arm si May at tumalikod. Bahala ka nga dyan. Kahit alam ni Jack na masama ang loob ni May, pursigido siya na pigilan si May na tuluyang mahulog kay Migs. Dinala sila ni Nico sa VIP room. Nandoon si Migs at ang kasama nito ay pamilyar sa kanya. Buisit, yan yung lalaki kanina na hindi kinuha yung parcel ng kapatid niya. Anong ginagawa niya rito? Bulong ni Jack sa sarili. Lumapit si Nico kina Migs at James. Good evening, Sir Migs at sa kaibigan mo. Nandito na yung mga hostess niyo ngayong gabi. Sina Jack at May. Magiling na sambit ni Nico sa mga VIP guest. Papalapit na sana si Jack kay Migs ngunit itinulak siya ni May. Nadapa pa siya sa harap ng mga VIP guest nila. Tinignan ng masama ni Jack si May habang nakangiti itong lumingkis sa bisig ni Migs. May, ako na dyan. Sabi ni Jack habang tumatayo at pinipilit na kumalma. Dito ka na lang sa kaibigan ko, Jack. Siya nga pala si James. James, si Jack. Pagpapakilala ni Migs sa dalawa. Walang nagawa si Jack kundi umupo sa tabi ni James. Wala namang ekspresyon ng mukha ng binata. Jack, pasahin mo yung si James ha. Hindi kasi talaga pumupunta sa bar tong kaibigan ko. Madalas sa trabaho lang yan. Napilit ko lang. Ani Migs kay Jack. Pinilit namang ngumiti ni Jack. Oo naman, sisiguraduhin kong sulit ang ibabayad niyo ngayong gabi. Naisip ni Jack na gantihan si James sa ginawa sa kanya nung nagkita sila. Plano niyang lasingin ng lalaki upang makapagwaldas ito ng malaking pera at makapagbigay ng malaking tips sa kanya. James, tumagay ka na. Sabi ni Jack habang nilalagyan ng brandy ang baso nito. Masyadong maraming nilagay mo, miss. Dapat ako na lang naglagay. Uminit agad ang ulo ni Jack pero pinili niyang umiti na lang. Baka tuluyan na siyang paalisin sa bar kapag nanuntok siya ng customer. Para ka namang robot, James. Loosen up. May girlfriend ka ba na magagalit? Biro ni Jack sa katabi. Tumawa naman si Migs. Nako, Jack. Kahit anong gawin mo dyan ngayong gabi, walang magagalit. Single na single yung kaibigan ko. Sabat ni Migs habang nakakbay kay May. Hindi man lang umiti si James. Seryosong seryoso pa rin ito habang umiinom. Huwag mo na munang isipin ang trabaho, James. Baka hindi mo masulit yung bayad mo. Sige ka. Baka pagsisihan mo rin yan. Maiksi lang ang gabi kaya i-enjoy mo na. Wala ako sa mood makipaglandian, miss. Eh bakit ka nandito? Bulalas ni Jack sa sobrang inis niya. Kumunot naman ang noo ni James. Ano, miss? Wala. Magpatugtog na lang tayo. Sabi ni Jack, sabay patugtog ng malakas sa VIP room. Game na game naman sina May at Migs habang parang tuod si James sa tabi niya. Hindi niya rin ito kinakausap dahil naiinis siya sa kasupladuhan nito. Pagkalipas ng ilang oras, bumagsak na si May at Migs sa upuan dahil sa sobrang pagkalasing habang patuloy pa rin sa pag-inom sina Jack at James. Ito ang unang pagkakataon na may nakipagsabayan kay Jack.
Lumabas din ang pagiging competitive ni James at ayaw nitong magpatalo kay Jack sa inuman. Hindi halata sa mukha mo na malakas ka palang uminom, James. Akala ko ilang baso lang ang katapat mo at babagsak ka na. Sabi ni Jack na habang nararamdaman na may tama na siya dahil sa alak na iniinom. Umiinom ako pero madalas mag-isa lang ako. Mataas rin ang tolerance ko sa alak. In fact, wala pang nakakatalo sa akin pagdating sa inuman. Sambit ni James na medyo namumula na ang mukha dahil sa pagkalasing. Tumawa naman si Jack. Ako ang makakatalo sa'yo. Alam mo bang wala pa akong customer na hindi nagpapabagsak? Pagyayabang ng dalaga. Let's see. Nagtagisan ng dalawa sa pag-inom. Naramdaman ni Jack na nahihilo na siya. Nakikita niya rin si James na pabagsak na ang mata ngunit lumalaban pa rin. Kaya mo pa, James? Sumuko ka na! Sigaw ni Jack sa binata. Natalie, I love you. Natalie! Sigaw ni James na lasing na lasing na. Lasing ka na nga. Kung sino-sino ng babaeng binabanggit mo. Hindi ako si Natalie. Jack. Jack ang pangalan ko. Napasandig naman ang ulo ni James sa balikat ni Jack. Sorry, Natalie. Hindi ko natupad yung pangako ko sa'yo na balang araw. Ihaharap kita sa altar. Sorry. Naramdaman ni Jack na basa ang balikat niya. Ano to? Laway? Inamoy ni Jack ang likido. Luha? James, okay ka lang ba? Ba't umiiyak ka? Araw-araw, umaasa ko na babalik ka, Natalie. Sambit ni James. Hoy James, tama ng drama. Shut na. Tumingin si James kay Jack at tumitig sa mga mata nito. I love you, Natalie. Hinalikan niya si Jack. Madiin ito. Nanlaki ang mga mata ni Jack at halos mawala ang kaniyang kalasingan. Sinampal niya ng napakalakas si James. Walang iya ka, James! Bawal yun! Hindi kami nagpapahalik dito! Lumipat ka dun sa kabilang bar, sa Kiss Balls, kung ganong klaseng babae ang hanap mo! Sigaw ni Jack. Ngunit tuluyan ang bumagsak si James dahil na rin sa kalasingan. Nanalo nga ako sa inuman. Nanakaw naman yung first kiss ko. Sa tinagal-tagal ko rito sa bar, naisahan ako. At nito pang suplado na to, nakakagigil. Napansin ni Jack na nahulog ang wallet ng binata. Aba, jackpot! Dahil nakakiss ka, dapat malaki ang tip ko ngayong gabi, di ba? Sabi ni Jack habang binubuklat ang wallet ng lalaki. Pagtingin niya, puros cards ang nasa loob nito at 100 lang ang cash. Ha? Anong klaseng mayaman to? Walang pera? Hay nako, bokeh na naman ako ngayong gabi. Malas talaga. Inilagay ni Jack ang wallet sa bulsa ni James at lumabas siya sa VIP room. Ngunit pagyawang-gewang na siya sa paglalakad. Aba, mukhang napalaban ka ngayong gabi ah. Nakahanap ka na rin ba ng katapat mo pagdating sa inuman, Jack? Biro ni Nico nang makita nito si Jack na lumalakad ng pagyawang-gewang patungo sa counter. Hindi pa ako lasing! Kung hindi naalalayan ni Nico si Jack, tuloy na sanang tumumba ang babae sa sahig dahil sa pagkalasing. Inalalayan niya si Jack patungo sa sleeping quarters para makapagpahinga. Maaga pa nang nagising si Jack at nagmotor pa uwi. Sa kabila ng kalasingan, hindi pa rin mawala sa isip niyang paghalik sa kanya ni James. Pagkarating niya sa bahay nila, dumiretso siya sa banyo at sumuka ng sumuka dahil sa hangover. Nagising naman si Aling Gina. Mukhang naparami ang inom mo ha? Tanong ni Gina sa anak. Opo ma, naparami lang ng inom. Pasensya na kung naistorbo kita ma, magpapahinga na po ako. Sabi ni Jack, papasok na sana siya ngunit pinigilan siya ng kaniyang nanay. Umupo ka muna rito, Jack. Lulutuan kita ng lugaw para mabawasan niyang hangover mo. Sumunod si Jack sa nanay niya. Paborito niyang lugaw na iniluluto nito. Ma, pasensya na sa mga nasabi ko sa'yo. Hindi ko intensyon na saktan ka. Ayoko lang maulit yung mga nangyari sa'yo dati. Ngumiti naman si Aling Gina. Naiintindihan naman kita, anak. Sabi ni Aling Gina.
Pasensya na ma. Para sa akin kasi pare-parehas lang ang mga lalaki. Pag nakuha nila yung gusto nila, mangiiwan lang din sila. Hindi naman lahat anak. May mababait naman. Katulad ng papa mo. Maaga nga lang siyang kinuha ni Lord. Makakakilala ka rin ng lalaki na magpapatunay sa'yo na hindi lahat ng lalaki pare-pareho. Napangisi naman si Jack. Hindi na ako umaasa, ma. Bago pa maluto ang lugaw ni Aling Gina, nakatulog na si Jack sa mesa. Patawarin mo ko, Jack. Dahil sa akin, natakot ka ng magmahal. Gumising si Jack nang nasa kama na siya. Hindi niya matandaan kung paano siya napunta roon. Masakit pa rin ang ulo niya dahil sa hangover. Wala na sana siyang balak pang pumasok kaso tumawag naman ang manager ng PMS na si Dana. Boss, absent muna ako. Sobrang sakit ng ulo ko eh. Nahihilo pa ako. Sabi ni Jack. Nako Jack, pumasok ka na. Holiday ngayon, double pay. Tsaka kulang na kulang rin tayo sa riders ngayon eh. Dahil alipin ang salapi, pinili na lang ni Jack na pumasok. Naligo lang siya at dumiretso na sa warehouse para kunin ang mga parcels na naka-assign sa kanya. Kasama rito, ang napakalaking parcel para kay Miss Melissa Fajardo. Itapon ko na lang kaya to. Naiinis na sabi ni Jack habang inilalagay ang parcel sa motor. Naalala niya na naman si James. Hay, baka mag-cross na naman ang landas namin ng supladong yun. Naalala niya ang pag-iyak nito dahil sa babaeng si Natalia. Pero iyakin naman pala pagdating sa babae. Habang maganda pa ang panahon, tumungo na siya sa mansyon ng mga Fajardo. Masakit pa rin ang ulo niya dahil sa hangover. Tinawagan niya muli si Melissa. Madam, sa parcel niyo po ito. Hindi po kasi kinuha ng kuya niyo kahapon. Ah, ganun ba? Wala kasi ako dyan ngayon. Itatawag ko na lang sa kuya ko, ha? Ay, madam, wait lang. Bago pa makatapos si Jack, anong sasabihin niya? Pinatay na ni Melissa ang tawag. Napahawak na lang si Jack sa noo niya. Magkikita kaya kami ni James? Huwag naman sana. Pero baka wala rin siya rito. Babalik na lang ako bukas. Paalis na sana si Jack nang may lumabas na matandang kasambahay mula sa mansyon. Miss, yan ba yung parcel ni Miss Melissa? Tanong ng kasambahay. Opo, ma'am. Pumasok ka na lang muna sa loob. Umaambon na rin. Baka magkasakit ka. Sabi ng kasambahay. Ay, sige po, salamat. Pumasok si Jack sa mansyon. Dala-dala ang malaking parcel. Nang makarating sila sa veranda, pinaupo siya ng kasambahay. Miss, dito ka lang muna ha. May niluluto kasi ako. Baka nasunog na. Sabi ng matanda. Ay, sige lang po. Sagot ni Jack. Habang hinihintay niya ang kasambahay, napasandal siya sa mesa na kaharap ng inuupuan niya. Ang sakit pa rin talaga ng ulo ko. Lintik talaga. Nagugutom na rin ako. Reklamo pa ni Jack. Anong ginagawa mo rito? Napatingin si Jack nang marinig ang pamilyar na boses. Nagulat siya nang makita si James. Nakapajama lang ito habang umiinom ng kape. Aha? Nagdi-deliver ng parcel ng kapatid mo, boss. Sabi ni Jack na medyo natataranta. Hindi niya alam kung namumukhaan siya ni James o hindi. Dinukot ni James ang wallet niya at kumuha ng pera. Heto yung bayad. Pasensya na kahapon kung hindi ko nabayaran yung parcel niya. Nagmamadali kasi ako. Nakahinga ng maluwag si Jack dahil sa tingin niya ay hindi naman siya nakikilala ni James. Kinuha niya ang pera at binilang ito. Boss, sobra tong bayad mo. Sa'yo na lang yung bariya. Sagot ni James habang binubuksan ang parcel ng kapatid niya. Gusto rin malaman ni Jack kung ano ang laman ng napakabigat na parcel. Tumambad sa kanya ang isang maliit na lamesa. Nako, kaya naman pala ang bigit niyan. Lamesa pala. Napakamot naman ang ulo si James. Inatakan na naman siguro si Melissa ng pagiging shopaholic niya. Kaya kung ano-ano ang binibili niya online. Buti na lang kinuha mo na yan, boss. Kundi babalik-balikan ko pa yun dito. Sige po.
Mauna na ako sa inyo. Aalis na sana si Jack nang hinawakan ni James ang braso niya. Saglit lang, sabi ng lalaki. Nagtaka naman si Jack. Bakit, boss? May kailangan ka ba? Samahan mo muna akong mag-agahan. Don't worry. Babayaran ko yung oras mo. Nagtaka si Jack dahil tila nag-iba ang aura ng binata. Nung una niyang makilala ito, napakasuplado nito sa kanya. Marami pa akong i-deliver na parcels, boss. Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman magtatagal dito ng ilang oras. Dahil nagugutom na rin si Jack at gusto niyang makatipid, pumayag siyang sumabay kay James mag-agahan. Nawiwirduhan pa rin siya sa kinikilos nito at bumalik ang kaba niya na baka maalala siya ng binata kung sino talaga siya. Umupo sila sa napakalaking dining table kung saan may hinain sa kanilang iba't ibang putahe. Ang dami nitong pagkain. May iba pa ba tayong makakasama? Tanong ni Jack kay James na nakaupo sa harap niya. No, tayo lang ang kakain yan. Magpakabusog ka para may lakas ka sa buong araw. Napatingin si Jack kay James habang kumakain ito at nakaramdam siya ng lungkot para sa binata. Sa laki ng mansyon nito, mag-isa lang siyang kumakain sa pagkainan. Araw-araw ba mag-isa ka lang na kumakain ng agahan? Pag nandito yung kapatid ko, may kasama naman ako. Pero busy yun ngayon sa mga businesses niya. Kaya madalas maaga siyang umaalis at late na rin umuwi. Sagot ni James. Saan palang magulang ninyo? Tanong ni Jack. Napansin ng dalaga na nabalot ng kalungkutan ng mukha ng binatang kaharap niya. Si Mommy, maagang pumanaw dahil sa cancer. Si Dad naman, na heart attack last year. Pasensya na't naitanong ko pa. Ngumiti si James. Wala yun. Nakakamiss rin yung may nakakausap paminsan-minsan. Habang kumakain si James, napatitig si Jack sa kanya. Naalala niya kagabi nang halikan siya ng binata. Namula ang mukha niya. Napansin naman ni James na nakatitig sa kanya ang kanyang bisita. Baka matunaw na ako niyan sa kakatitig mo. Biro ni James kay Jack. Aha? Hindi no. Nakatingin ako sa fried chicken sa harap mo. Pagtatanggi ni Jack na ibinaling ang mga mata sa plato na nasa harap niya. Nga pala, sa bar ka ba ulit mamayang gabi? Halos mabilaukan si Jack sa narinig niya. Tama nga ang hinala niya. Ha? Anong bar? Pagmamaang maanga ni Jack. Sa trabaho mo, di ba? Akala mo ba hindi kita namumukaan, Jack? Ngisi ni James sa dalaga. Ba't hindi mo sinabi agad sa akin? Tanong ni Jack. Kaya nga di ba sabi ko sa'yo, babayaran ko na lang ang oras mo. Basta't samahan mo lang akong makapag-agahan. Nakaramdam ng inis si Jack. Akala niya ay inimbitahan siya ni James na magagahan dahil sa pagpapakita nito ng kabutihan. Hindi niya akalain na hostess pa rin pala ang turing sa kanya kahit wala naman sila sa loob ng bar. Tumayo siya at hindi na tinapos ang pagkain. Aalis na ako. Salamat sa agahan. Sabi ni Jack. Magkano bang dapat kong ibayad sa'yo para makasama kita ng buong araw, Jack? Namula si Jack dahil sa ines. Sa'yo na yung pera mo, James. Nasa loob ba tayo ng bar para bayaran mo ang oras ko? Hindi mo ba nakikita? Delivery rider ako ngayon at hindi isang hostess. Nagulat si James sa naging reaksyon ni Jack. Relax ka lang. Sorry kung nainsulto kita. Wala naman akong masamang intensyon sa'yo. Gusto ko lang talagang may makasama at may makausap. Hindi pa rin mawala ang inis ni Jack. Kung gusto mo akong makausap, pumunta ka sa bar mamayang gabi. Pero sa ngayon, hayaan mo akong magtrabaho bilang delivery rider. Umalis na si Jack at iniwan mag-isa si James. Napangiti naman ang binata nang maalala ang paghalik niya kay Jack dahil sa kalasingan. Akala niya ay sinatali ang kasama niya ngunit nang maramdaman niya ang labi ni Jack, doon niya napagtanto na iba ang babaeng kahalikan niya. Habang nasa opisina si James, napansin ni Migs na magandang mood nito. Aba, mukhang magandang timpla mo ngayon, pre. Anong meron?
Napatingin naman ang CEO kay Migs. Natutuwa lang ako dun sa hostess na si Jack. Akalain mo yun? Delivery rider pala kapag umaga. Siya pa talagang naghatid ng parcel ni Melissa. Ibang-ibang dating niya kapag delivery rider siya. Natawa naman si Migs sa narinig niya. Sa laki ng mundo, nag-cruise pa talaga ang landas niyo. Yan din nga ang kwento sa akin ni May. Kilalang raketera nga raw yung si Jack. Maraming kapatid yatang binubuhay. Kaya naman pala, but I like her attitude. She's not easy to get. Aba, wag mong sabihin sa akin na nahuhulog ng loob mo sa kanya, pre. Tanong ni Mig sa kaibigan. Hindi, pre. Hindi mahuhulog ang loob ko sa isang hostess. Gusto ko lang yung challenge. Kakaiba kasi si Jack eh. I find her interesting kumbaga. Umupo naman si Mig sa harap ni James. Kakaiba talaga yung hostess na yun. Ilang buwan niya na akong customer pero ni minsan, hindi ko man lang siya nahalikan. Pakiramdam ko nga, lagi niya akong nilalasing eh, para makalis siya agad. Natawa si James. Seriously? Hindi mo pa siya nahalikan? Halos linggo-linggo ka nang pumupunta sa bar na yun. Pangaasar ni James sa chick boy niyang kaibigan na si Migs. Hindi lang naman ako ang hindi pa nakakahalik sa kanya, no? Lahat yata ng mga naging customers niya. Magaling umarte yun eh. Akala mo malambing sa una. Uutakan ka lang pala. Kaya si May na lang ang tinitable ko. Nasusulit ko pa yung bayad ko sa kanya. Dahil sa narinig, parang na-challenge si James. Bilang isang competitive na CEO, gusto niya ang nananalo. Hindi niya pa rin matanggap na tinalo siya ni Jack sa inuman. Pero sa tingin niya na siya ang nanalo ng gabing yon dahil nagawa niyang mahalikan ang mailap na hostess. Pumunta ulit tayo sa bar mamayang gabi, Migs. Napangiti naman si Migs. O sige, malay mo pre, baka bumigay sa'yo si Jack. Unang customer pa lang ay halos mainit na ang ulo ni Jack. Maliban sa pagiging makulit, bastos rin ang matandang customer niya. Hinahabaan niya na lang ang pasensya niya para maiwasan ang gulo. Nilasing niya na lamang ito para makaalis na siya. Ang konti naman ng tagay mo, dagdagan natin. Malambing na sabi ni Jack sa matandang lalaki habang pinupuno ng alak ang baso nito. Nako, malalasing na naman yata agad ako. Sa taas ng tagay mo sa akin eh. Sabi niyang matanda habang sinusubukang akbayan si Jack. Mahina ka bang uminom? Ayoko pa naman sa mga lalaking hindi ako kayang sabayan pagdating sa inuman. Dahil sa narinig, agad namang kinuha ng matandang lalaki ang baso na hawak-hawak ni Jack at ininom ang alak. Pag naubos ko to, dapat may kiss ha? Sabi ng matanda. Pakunwaring namang ngumiti si Jack sa customer. Oo naman! Ipinainom ni Jack ang matanda hanggang sa pumlakda ito dahil sa kalasingan. Kinuha niya ang tip niya na nakalagay sa mesa at umalis na. Jack, hindi pa tapos yung oras mo sa matanda. Sabi ni Nico habang nakatingin sa orasan. Nakatulog na yung matanda, boss. Halos hirap na nga yung maglakad sa Ryuma pero nagagawa pang makipaglandian. Reklamo ni Jack sa manager. Pero malaki naman ang tip, di ba? Sabi ni Nico. Malaki nga mag-tip pero manyak naman. Gusto pang mangkiss eh, wala na nga siyang ngipin. Tama na yung reklamo, Jack. Puntahan mo na yung susunod mong customer. Kanina ka pa hinihintay sa VIP room. Sumimangot naman si Jack. Kung matandang manyak na naman yan, boss, pass na muna ako. Baka mapaaway na talaga ako ngayong gabi. Ngumisi si Nico. Huwag kang mag-alala. Hindi na parang kulubot na talong tong customer mo ngayon. Puntahan mo na. Bilis. Wala namang nagawa si Jack kundi sundin ang boss niya. Pagpasok niya sa VIP room, nandun si James. Nakadikwatro ito habang hinihintay siya. Ikaw na naman? Anong ginagawa mo rito? Hindi ka ba busy sa trabaho mo? Sabi ni Jack, baka sa mukha niyang pagkainis. Gusto ko lang mag-unwind. Kasama ka. Sagot ni James. Umupo naman si Jack sa tabi ng lalaki at nilagyan ng alak ang baso nito. Dahil babayaran mo naman ang oras ko, pagbibigyan kita. Napansin ni James na mataas ang tagay ni Jack sa kanya. Alam niya na balak na naman siyang lasingin ng dalaga para makaalis agad ito. Huwag kang mag-alala. This time, hindi na kita tutulugan.
Susulitin ko yung bawat oras na kasama ka. Napangisi naman si Jack. Tingnan natin. Habang lumalalim ang gabi, dumarami na rin ang naiinom nilang dalawa. Ngunit wala sa kanilang tumutumba. Naramdaman na rin ni Jack ang pagkalasing. Sino si Natalie? Tanong ni Jack kay James. Tumawa naman si James. Ba't ka tumatawa? Sino nga? Girlfriend mo ba? Alam niya ba na nandito ka ngayong gabi kasama ang isang hostess? Ngumisi si James. Ex ko siya. Pasensya na. Napagkamalan kong ikaw si Natalie kagabi. Nilapit ni Jack ang mukha niya kay James. Bakit? Magkamukha ba kami? Namula naman si James habang tinititigan ang mukha ni Jack. Hindi niya may tatanggi na nakakabighani ang ganda nito. Kung tutuusin, mas maganda pa ang hostess kesa kay Natalie dahil na rin sa lakas ng dating nito. No, hindi mo siya kamukha. Sagot ni James. Hindi niya rin maunawaan pero nilapit niya ang mukha niya kay Jack at balak niya itong halikan. Agad namang lumayo si Jack. Bakit kayo nag-break? Siguro dahil babaero ka, no? Tanong ni Jack. Bumilis ang tibok ng puso niya pagkatapos ilapit ni James ang mukha nito sa kanya. Alam niya na kung hindi siya lumayo rito, siguradong mahahalikan naman siya nito. Bago sumagot si James, uminom muna ng alak ang binata. Naging busy kasi ako sa pagmamanage ng kumpanya. Nawalan ako ng oras sa kanya. Kaya yun, nakahanap ng iba. Kwento ni James. Napakunot noon naman si Jack. Matagal ba yung naging relasyon nyo? Tanong ng dalaga sa customer niya. 5 years. Nagulat si Jack. 5 years? Ang tagal nyo rin pala. Ang babaw naman pala ng dahilan ng ex-girlfriend mo. Maswerte nga siya sa'yo dahil masipag kang magtrabaho. Hindi ka tulad ng ibang mga customers ko. Babaero na nga wala pang matinong trabaho. Bulyaw ni Jack. Dahil sa dami ng nainom niya, nagsisimula na siyang mahilo. Napansin naman ni James na pulang-pula na ang mukha ng dalaga. Eh ikaw, okay lang ba sa boyfriend mo na dito ka sa bar nagtatrabaho? Tumawa ng malakas si Jack. Boyfriend ba ka mo? Kahit kailan hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Nagtaka naman si James. Bakit naman? Siguro naman kahit papaano may nakilala ka na ring matinong tao rito sa bar, hindi ba? Ngumisi si Jack. Walang matinong lalaki rito. Karamihan ng mga naging customers ko may mga asawa na. Yung mga binata naman, gusto lang ng playtime. Tsaka ako, ayoko mag-boyfriend. Kahit kailan, hindi ako magbo-boyfriend. Napangiti si James dahil naging magaslaw ng pagkilos ni Jack dulot ng labis na pagkalasing. Pero imbis na ma-turn off sa dalaga, lalo pa itong naging cute sa paningin niya. Lumabas ang pagiging astig nito. Galit ka ba sa mga lalaki? Ani James, umakbay naman si Jack sa kanya. Oo, kasi kayong mga lalaki, pare-parehas lang kayo. Pag nakuha nyo na ang gusto nyo, sumisibat na kayo. Yung nanay ko nga inanakan lang tapos iniwan. Ang ending, ako ang bumubuhay sa mga kapatid ko. Kailangan ko pang mag-hostess at mag-entertain ng mga manyak para lang mabuhay kong mga kapatid ko. Pagkatapos magkwento, napasandal si Jack sa balikat ni James. Oh, tama na yung pag-inom. Lasing na lasing ka na. Kinuha ni James ang bote sa kamay ni Jack. Hindi pa ako lasing. Bulong ni Jack ngunit pumipikit na ang mga mata niya dahil sa pagkahilo. Umuwi ka na sa inyo at magpahinga. Hindi naligtas na magstay ka pa sa bar lalo na't ganyan ang kalagayan mo. Basag na basag ka na eh. Hindi na nakasagot pa si Jack dahil umiikot na ang paningin nito. Ihahatid na lang kita sa bahay niyo para makauwi ka ng ligtas. Hindi ka safe sa bar lalo na't lasing na lasing ka na. Kahit hindi naiintindihan ni Jack ang sinasabi ni James, tumango lang siya. Inalalay naman siya ng binata palabas ng VIP room. Sinalubong sila ni Nico. Ay sir, saan mo dadalhin si Jack? Tanong ng manager. Ihahatid ko na siya sa kanila. Lasing na siya eh. Baka kung ano pang mangyari sa kanya kung dito lang siya matutulog.
Sabi ni James. Nag-alala naman si Nico dahil baka kung anong gawin ng binata kay Jack. Napansin ni James ang pag-aalinlangan sa mukha nito. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawing masama sa kanya. Hindi ko naman sisirain ang pangalan ko dahil lang sa babae. Alam ni Nico na CEO si James ng kumpanya at sa tingin niya ay mapagkakatiwalaan niya ito. O sige sir, ingatan mo si Jack. Sabi ng manager. Habang papunta sa sasakyan, pagewang-gewang ng lakad ng dalaga, kaya hinawakan ni James ang bewang niya. Bago niya pa maisakay ito sa kotse niya, sumuka ito ng sumuka. Kahit ang damit nito ay may suka na rin. Pagkasakay sa kotse, pinunasan ng binatang hostess. Hindi niya alam kung saan ihahatid ito, kaya dinala na lamang niya ito sa mansyon niya. Halos singalin si James nang ihigaan niya si Jack sa kama niya. Dahil sa sobrang kalasingan nito, hindi na nagawa pang magising ng babae. Kaya naman, mas minabuti niyang buhatin na lamang ito. Napansin niya rin na wala pa si Melissa sa mansyon. Nagpaalam din sa kanya si Aling Lisa na aalis upang bisitahin ang pamilya nito. Tanging silang dalawa lang ni Jack ang nasa loob ng mansyon. Hindi naman kita pwedeng hayaang matulog sa ganyang kalagayan. Sabi ni James habang nakatingin kay Jack na may suka pa sa damit. Kumuha siya ng bimpo at tubig at sinimulang punasan ang mukha ng dalaga. Kumuha siya ng damit sa kwarto ni Melissa upang ipasuot kay Jack. Habang hinuhubad niya ang damit ng lasing na dalaga, bumibilis ang tibok ng puso niya. Sinubukan niya ring iiwas ang mga mata niya sa katawan nito. Nakahinga siya ng malalim nang matagumpay niyang mapalitan ng komportableng damit si Jack. Dahil na rin sa magkahalong pagod at pagkalasing, napahiga si James sa tabi ni Jack at nakatulog ng mahimbing. Kinaumagahan, ginising si James ng isang malakas na sigaw. Anong ginawa mo sa akin? Bakit nandito ako? Bakit ibang damit ko? Galit na sigaw ni Jack. Napaupo naman si James kahit na masakit pa ang ulo niya dahil sa puyat at hangover. Kumalma ka nga, Jack. Wala akong ginawang masama sa'yo. Lasing na lasing ka kagabi. Ayokong may mangyaring masama sa'yo dun sa bar. Iuuwi sana kita sa inyo pero hindi ko naman alam kung saan ka nakatira. Kaya dito kita dinala. Tinignan ni Jack ang damit niya. Sinong nagpalit ng damit ko? Napalunok si James. Ako. Halos lumaki ang butas ng ilong ni Jack dahil sa galit. Ibig sabihin, nakita mong buong katawan ko? Agad namang nagpaliwanag si James. Hindi no, pumikit ako nung binibihisan kita. May suka yung damit mo, kaya pinalitan ko ang damit mo. Kinapa ni Jack ang katawan niya at wala naman siyang nararamdaman na kakaiba. Salamat sa pag-aalaga sa akin. Hindi ko kalain na malalasing ako ng ganun. Napangiti na lang si James. Hindi ko nga rin nakalain na malalasing ka. Kinuha ni Jack ang mga damit niya. Uuwi na ako. Salamat ulit. Magkape muna tayo sa baba, Jack. Pampalis lang ng hangover. Dahil masakit pa rin ang ulo niya, pumayag si Jack na magkape kasama si James. Mauna ka nang bumaba, James. Maghihilamos lang ako. Sabi ni Jack sa binata. O sige, iintay na lang kita sa baba. Pagbaba ni James, nandoon si Melissa at ang ex-girlfriend nitong si Natalie. Natalie? Anong ginagawa mo rito? Bulalas ni James pagkakita sa ex-girlfriend niya. Dinala ko si ate Natalie rito, kuya. Mag-business partner kasi kami sa isang clothing line na balak kong i-launch. Si Melissa ay mas bata lang ng 3 taon kay James. Maputi ito at kulot ang kanyang buhok. Halatang halata rin ang pagiging kikay niya dahil sa suot-suot niyang pink dress at pink shoes. How are you, James? Long time no see. Samantala, si Natalie ay kasing edad lang ni James. Bagay na bagay sa kanyang black na dress dahil na-highlight nito ang balingkinitan niyang katawan. Matangkad rin si Natalie, medyo morena at mahaba ang buhok.
Dahil sa kanyang mapupungay na mga mata at matangos na ilong, madalas siyang mapagkamalang beauty queen. I'm doing good. Hindi pa natatapos ni James ang sasabihin nang lumabas si Jack sa kwarto niya at bumaba. Oh, akala ko sa baba ka na. Sabi ni Jack kay James. Nagulat siya nang makita niyang dalawang babae. Kuya, sino siya? At ba't niya suot niyang pajama ko? Pagtataka ni Melissa. Tumaas ang kilay niya habang nakatingin kay Jack. Pakiramdam ni Jack ay sinusuri siya nito simula ulo hanggang paa. Is she your new girlfriend, James? Tanong ni Natalie kay James. Sasagot pa sana si James para magpaliwanag pero inunahan na siya ni James. Yes, Natalie. Siya si Jack, ang girlfriend ko. Nanlaki ang mga mata ni Jack at Melissa. Kapansin-pansin naman ang pagkawala ng ngiti ni Natalie. Good for you, James. Melissa, aalis na ako. May mga kailangan pa pala akong gawin eh. Let's just meet some other time. Mabilis na umalis si Natalie at sinundan naman siya ni Melissa. Pagkaalis ng dalawang babae, sinuntok ni Jack si James sa braso. Sira ulo ka talaga? Ba't sinabi mong girlfriend mo ko? Naiinis? Natanong ni Jack. Para paselosin siya. Tama naman yung sinabi mo kagabi. Mababaw ang rason ni Natalie para ipagpalit ako sa ibang lalaki. Kung mahal niya talaga ako, dapat inunawa niya ako. Napahawak si Jack sa noo niya. Sinabi ko ba yun? Ay nako, hindi na talaga ako maglalasing. Hinawakan ni James ang kamay ni Jack. Hayaan mo na yun. Halika na, magkape na tayo. Ramdam ni Jack ang init ng kamay ni James. Hindi niya maintindihan ang sarili niya pero hinayaan niya lang hawakan ng binata ang kaniyang kamay. Bumaba silang dalawa at nagsimulang magkape. Wala talaga akong matandaan sa mga nangyari kagabi. Wala naman ba akong ginawang kakaiba? Tanong ni Jack kay James. Napangiti si James habang naaalala ang mga sinabi ng hostess. Wala naman. Ipinaliwanag mo lang sa akin kung bakit ayaw mong mag-boyfriend. Ayaw mo yatang matulad sa mama mo. Namula ang mukha ni Jack dahil sa hiya. Hindi niya ugaling magkwento patungkol sa personal niyang buhay, lalo na sa customer niya. Kaya ayoko talaga kapag nalalasing ako eh. Ngumiti lang si James. Huwag kang mag-alala. Wala naman akong ibang pagsasabihan. Pagtapos mong magkape, ihahatid na kita sa inyo. Sabi ng binata. Ah, hindi na. Magkukommute na lang ako pag uwi. Tinignan ni James ang damit niya. Okay lang sa'yo mag-commute? Nakapajama ka lang oh. Maliligo lang ako, saglit. Didiretso na rin ako sa office. Napaisip si Jack. Maliban sa suot niya, wala rin siyang pamasahe dahil naiwan niya ang wallet niya sa bar. O sige na nga, ihintay na lang kita. Pagkalipas ng halos isang oras, bumaba na si James. Nakaligo na ito at nakasuot ng suit and tie. Parang nahiya naman si Jack dahil sa itsura niya. Wala pa siyang ligo. Nagmukha siyang alalay ng bilyonaryong CEO. Pagkasakay nila sa kotse, napansin ni James na tahimik si Jack. Ba't ang tahimik mo? Nagugutom ka ba? Gusto mong kumain? Tanong ni James kay Jack. Hindi. Masakit lang talaga ang ulo ko. Matulog ka buong araw. Magpahinga ka. Hindi pwede. Marami pa akong parcel na kailangang i-deliver. Sagot ni Jack habang iniisip ang mga gagawin niya buong araw. Baka naman magkasakit ka na niyan kakatrabaho. Nasa bar ka bang mamaya? Kumunot naman ang noo ni Jack. Bakit? Iti-table mo na naman ba ako? Napangiti si James. Hindi ba pwede? Ang dami pang pwedeng i-table sa bar, okay? Nandyan si May. Nandyan din si Janice, si Anne, at si Sweet. Sabi ni Jack. Sa totoo lang, ayaw niya nang makita pa si James dahil natatakot siyang mahulog ang loob sa kanya ng binata o mahulog ang loob niya rito. Ikaw ang gusto kong makasama, Jack. Ikaw ang gusto kong makausap.
Naging seryoso ang tono ni James. Ayoko nang makasama ka pa, okay? Oo, gwapo ka, mayaman, pero hindi kasi talaga ako nagsisettle sa isang customer. Napatingin si James. Bakit naman? May mga pagkakataon kasi na nahuhulog ang loob namin sa mga customers namin, lalo na kapag naging attached na. Iniiwasan ko lang yung ganong problema. Paliwanag ni Jack kay James. Sa tingin mo ba, mahuhulog ang loob ko sa'yo? O baka naman, natatakot kang ma-inlove sa akin? Namula ang mukha ni Jack. Ako? Mai-inlove sa'yo? Nagpapatawa ka ba? Hindi kita type. Ngumisi si James. Eh di patunayan mo. Pumayag kang i-table kita gabi-gabi. Exclusive ka sa akin lang. Nagtaka naman si Jack sa sinabi ni James. Anong exclusive na pinagsasabi mo, James? Tinitigan ni James si Jack. Bibilhin ko yung oras mo, buong gabi. Di ba pabor sa'yo yun? At least, hindi mo na kailangan pang mag-entertain ng mga manyak na matatanda. Napaisip naman si Jack. Kung tutuusin, si James ang pinakamatinong customer niya. Kahit gaano kalasing ito, hindi ito makulit at bastos. Kaya naman nung sinabi ng binata na hindi niya tinignan ang katawan ni Jack, naniniwala sa kaniyang dalaga. O sige, deal. Basta siguraduhin mong hindi mahuhulog ang loob mo sa akin ha. Seryoso ang tono ni Jack habang nakatingin kay James. Huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari yun. Pero sa unang pagkakataon, tila hindi naging sigurado si James sa sagot niya. Nakita ni Aling Gina ang pagbaba ni Jack sa kotse ni James. Agad niyang sinalubong ang anak niya. Jacqueline! Sino yung naghatid sa'yo? Saan ka natulog ha? Ba't ka nakapajama? Galit na pagsita ni Aling Gina sa anak niya. Customer ko po ma. Nalasing kasi ako kagabi. Ihahatid niya sana ako sa bahay kaso hindi niya naman alam kung saan kaya doon niya ako pinatulog sa bahay nila. Binatukan ni Aling Gina si Jack. Aray ko ma, bakit? Reklamo ng dalaga sa nanay niya. Itigil mo na yung pag-hostess mo, Jack. Mabubuntis ka talaga dyan sa ginagawa mo. Gusto mo bang matulad sa akin, ha? Sermon ni Aling Gina kay Jack. Ma, kalma. Mabuting tao naman yung si James. Tsaka iniingatan ko naman yung sarili ko. Pagpapaliwanag ni Jack sa kanyang ina. Nako, huwag kang iiyak-iyak sa akin kapag nasaktan ka dahil dyan sa katigasan ng ulo mo. Bumuntong hininga na lang si Jack. Alam niya sa sarili niya na kaya niyang pigilan ang nararamdaman niya. Pero sa kabilang banda, natatakot din siya sa pwedeng mangyari. Pagtapos maligo, pumunta si Jack sa bar para kunin ang motor at ang wallet niya. Sinalubong naman siya ni Nico. Oh, nakauwi ka naman ba ng ligtas? Tanong ng manager sa dalaga. Oo boss, pumunta lang ako rito para kunin yung motor ko at saka ang mga gamit ko. Biniro naman ni Nico si Jack. Mukhang ang lakas ng tama sa'yo ni Mr. Fajardo ah. Pagtutukso ni Nico kay Jack. Fajardo? Pagtataka ng dalaga. Hindi mo ba alam? Fajardo ang apelyido ni Sir James. Ang balita ko, bilyonaryo raw yun. Kwento ng manager kay Jack. Mayaman niya kuripot naman. Sabi niya at may inabot namang makapal na envelope si Nico kay Jack. Ano to, boss? Pagtataka niya. Dumaan dito si Sir James. Kinausap niya ako. Bawal ka nang i-table ng iba. Sa akin niya na lang iaabot yung bahid sa'yo dahil baka ma-offend ka na naman daw. Nabigla si Jack habang binibilang ang pera sa loob ng envelope. Halos nasa 100,000 pa ang laman nito. Ang laki nito, boss. Bulalas ni Jack. Malaki ang matutulong niyan sa'yo at sa pamilya mo. Huwag mong susungitan si Sir James. Malay mo, dagdagan niya pa yan. Kung si James ang nagabot ng pera, siguradong tatanggihan niya ito dahil na rin sa pride niya. Pero dahil ang manager niya mismo ang nag-abot sa kanya, tinanggap ito ni Jackie. Nakaramdam din siya ng saya dahil mababayaran na niya ang mga bills nila. Mabibilhan niya na rin ang mga kapatid niya ng mga gamit sa eskwelahan. Imbis na mag-deliver ng parcel, namili si Jack ng mga gamit para sa kapatid niya
pati na rin mga grocery items para sa bahay nila. Pag-uwi niya, gulat na gulat si Aling Gina. Jack, ang dami mo naman yatang pinamili. Saan ka nakakuha ng pera pambili ng mga yan? Tanong ni Aling Gina habang tinitignan kung ano ang mga daladala ng anak niya. Imbis na sabihin ang totoo, pinili ni Jack na magsinungaling na lamang. May bonus kasi ako sa bar, ma. Kaya naman, nakabili ako ng mga gamit ng mga kapatid ko at grocery para sa atin. Ngunit bilang nanay, alam ni Aling Gina na nagsisinungaling si Jack sa kanya. Galing ba ito sa lalaking naghatid sa'yo kanina? Tanong ng matandang babae. Bumuntong hininga na lamang si Jack. Alam niya na kahit anong paliwanag niya sa nanay niya, hindi ito maniniwala sa kanya. Opo, ma. Batid ni Jack ang pag-aalala ni Aling Gina. Umamin ka nga sa akin, Jack. Ano bang namamagitan sa inyo ng customer mo na yon? May nangyari na ba sa inyo? Nagulat si Jack sa tanong ni Aling Gina. Ni minsan ay hindi nagtanong ng ganun sa kaniyang nanay niya. Ma naman, walang nangyari sa amin. Depensa ng dalaga. Ba't bibigyan ka niya ng malaking pera kung hindi ka espesyal sa kanya? Tanong ng nanay niya. Naramdaman ni Jack ang pagkainis dahil pakiramdam niya ay mababa ang tingin sa kanya ng sarili niyang ina dahil sa pagtatrabaho niya bilang hostess sa bar. Gusto niya lang ng makakausap, ma. Yun lang yun. Kung sa tingin mo na binibenta ko ang dignidad ko, nagkakamali ka. Kahit hostess lang ako, nag-iingat ako. Ginagawa ko lahat ng to para sa'yo at para sa mga kapatid ko. Bago pa man makapagsalita si Aling Gina, pumasok na si Jack sa kwarto niya. Ayaw niya nang makipagdiskusyon sa nanay niya patungkol sa trabaho niya. Para maiwasan ng magtalo sila ni Aling Gina, nagbihis na si Jack para pumunta sa bar. Habang tinitignan niya ang sarili niya sa salamin, ipinangako niya sa sarili niya na si James na ang magiging huling customer niya. Ang aga mo ngayon na. Pagpasok ni James sa VIP room, nandoon na si Jack. Naka-heavy makeup ito at nakasuot ng maiksing dress. Ibang-ibang itsura niya noong umaga na nasa mansyon siya. Nag-advance payment ka ba naman? Gagandahan ko talagang serbisyo ko sa'yo. Umupo ka na rito para makainom na tayo. Sabi ni Jack habang nakatingin kay James. Ilalabas kita ngayon. Ani James. Ilalabas? Saan mo naman ako dadalhin? Ipapaalala ko lang sa'yo, ha? Kahit binayaran mo ako ng malaki, hindi ko ibibigay sa'yo ang puri ko. Paalala ni Jack sa lalaki. Ngumiti naman si James. Malinaw naman sa akin yun. Gusto lang kitang dalhin at makasama sa ibang lugar. Ayoko munang uminom ng marami ngayong gabi. Ilang araw na rin akong may hangover. Paglilinaw ni James. Tumayo naman si Jack. Ipapaalam ko muna kay Nico. Baka hanapin niya ako eh. Wag na. Ipinagpaalam na kita. Pumunta na tayo sa kotse ko. Naglakad ang dalawa papuntang kotse. Wala namang idea si Jack kung saan siya dadalhin ni James. Saan ba talaga tayo pupunta? Basta, sa lugar na tahimik. Walang malakas na tugtugan at hiyawan. Malayo sa bar. Matagal na rin akong hindi nakakapasyal sa ibang lugar. Lagi kasing busy sa paghahanap ng pera. Ngumiti naman si James. Parehas lang pala tayo. Maganda rin tong makalayo-layo tayo pansamantala sa ingay ng syudad, di ba? Oo nga eh. Pagkalipas ng halos na 2 oras na biyahe, huminto sina Jack at James sa tabing dagat. Anong gagawin natin dito, James? Mag-night swimming? Pagtataka ng dalaga. No, tatambay lang tayo rito habang nag-uusap. Tara na. Bumaba na James at Jack ng kotse. Tanging ang headlights lamang ng sasakyan ang nagsisilbing ilaw sa paligid. Kumuha si James ng 2 maliit na bote ng beer sa likod ng kotse at ibinigay ang isa kay Jack. Umakyat si James sa bubong ng sasakyan. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Tanong ni Jack sa lalaki. Tara, umakyat ka rito. Dito tayo. Inalalay ni James sa Jack paakyat ng bubong ng kotse niya.
Umupo sila roon habang umiinom ng beer at nakatingin sa kalangitan na punong-puno ng mga bituin. Ang ganda naman ng langit ngayong gabi. Napatingin si James kay Jack. Hindi niya maunawaan pero bumilis ang tibok ng puso niya. Gusto niyang hawakan ang kamay ng dalaga. Pero bago niya pa magawa yon, niyakap ni Jack ang sarili niya. Dapat sinabi mo na dito tayo pupunta ngayong gabi. Nagdala sana ako ng jacket. Hinubad ni James ang jacket na suot niya at binalot ito kay Jack. O ayan, nilalamig ka pa rin ba? Ngumiti si Jack. Hindi na. Salamat sa jacket. Dito mo ba dinadala si Natalie dati? Nakaramdam siya ng konting selos nang maisip na baka nag-date na rin ng binatad ang ex-girlfriend nito sa lugar kung nasan sila. Ngumisi lang si James. No, mas prefer ni Natalie ang eleganteng lugar tulad ng mga restaurants. Madalas nag-out of town din kami. Ikaw pa lang ang babaeng dinala ko rito. Dahil ba ako lang ang babaeng papayag na dalhin mo rito? Uminom si Jack ng beer habang hinihintay ang sagot ni James. No, dahil ikaw lang ang babaeng kilala ko na makaka-appreciate ng ganitong klaseng lugar. Napatingin si Jack kay James. Tama ka. Mas gusto ko rito kaysa sa restaurant o mamahaling lugar. Kahit sandali lang, kumakalma ang puso't isip ko. Hindi na napigilan ni James ang sarili niya. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Jack. Napatingin naman si Jack sa kanya. Marami nang nagtangkang humawak sa kamay niya, ngunit lagi niyang inaalis ito. Ngunit ngayon, hinayaan niya lang na magkahawak sila ng kamay ni James. Si Natalie, mahal mo pa rin ba siya? Hindi napigilan ni Jack ang alamin ang tunay na nararamdaman sa kanya ng binata. Bumuntong hininga si James. Hindi naman ganun kadaling kalimutan ng 5 taon. Lalo na't binuhos ko lahat kay Natalie. Pero ngayong kasal na siya, wala na akong magagawa. Pinipilit ko na rin makalimutan pa kung anumang nararamdaman ko para sa kanya. Nakaramdam ng lungkot si Jack. Kaya ba lagi mo akong gustong makasama at makausap para makalimutan mo siya? Hindi nakasagot si James. Tumingin lang siya sa hostess. Ngumiti naman si Jack. Huwag kang mag-alala. Alam ko naman Kaya nga pumunta ka sa bar, di ba? Para kalimutan mo siya. Tutulungan kita. Bayad mo naman ang bawat oras na kasama ako Paliwanag ni Jack kahit sa loob-loob niya nasasaktan siya. Salamat kung ganun, Jack. Hayaan mo. Sa bawat oras na magkasama tayo, tutulungan kitang makalimutan ng mga problema mo. Habang nakatingin silang dalawa sa mga bituin sa langit, magkahawak ang mga kamay nila. Wala man silang mga matatamis na salita na binibitawan para sa isa't isa. Isang bagay lang ang alam nila. Masaya sila na magkasama. Sa loob ng 2 buwan, tanging si James lang ang naging customer ni Jack. Madalas silang bumiyahe sa iba't ibang lugar para lang mag-usap at tignan ang mga tanawin. Dahil dito, mas maaga na rin siyang nakakauwi at nakakapagpahinga. Isang gabi, maaga siyang hinatid ni James sa bahay nila. Hindi niya namalayan na nasa sala pa pala si Aling Gina, abala sa pagtatahi ng mga damit ng mga kapatid niya. Maaga kang nakauwi ngayong gabi, sabi ng nanay niya habang nakatingin sa kanya. Opo, ma. Papasok na po ako sa kwarto para makapagpahinga. Hanggat maaari, ayaw na munang makipag-usap ni Jack sa nanay niya dahil napapagod na rin siyang makipagtalo pa rito patungkol sa trabaho niya sa bar. Maupo ka muna rito, Jack. Gusto kitang makausap. Ani Aling Gina. Ma, kung patungkol na naman ito sa trabaho sa bar, ayoko makipagtalo sa inyo. Sabi ni Jack. Hindi ito patungkol sa bar, anak. Patungkol sa amin ni Dodong. Napansin ni Jack na namamaga ang mga mata ng nanay niya. Tila kakatapos lang nitong umiyak. Lumapit ang dalaga kay Aling Gina at umupo sa tabi niya. Anong nangyari, ma? Sinaktan ka ba niya?
Tanong ni Jack sa ina. May iba siyang babae. Mas bata kaysa sa akin. Dalaga pa. Tama ka nga anak. Pare-parehas lang ang mga lalaking yan. Bumagsak ang luha ni Aling Gina. Nakaramdam naman ng magkahalong galit at lungkot si Jack dahil sa sinapit ng kanyang nanay. Matagal ko nang pinapaalala sa iyo, ma. Mabuti na lang at nalaman mo agad na niloloko ka niya, hindi ba? Hinawakan ni Jack ang balikat ng kanyang nanay para man lang mapagaan ang loob nito. Ayokong matulad ka sa akin, anak. Kaya sana naman, umalis ka na dyan sa bar. Palagi ka na lang hinahatid dito ng itim na kotse. Nakikita ko ang mga ngiti mo, Jack. Umiibig ka na. Gusto mang ikaila ni Jack ang sinasabi ng kanyang nanay, ngunit walang salita ang lumalabas sa bibig niya. Dahil alam niya sa puso niya na nahuhulog ng loob niya kay James. Bigyan mo na lang ako ng 1 buwan, ma. Pagtapos noon, titigil na ako sa pagtatrabaho sa bar. Pangako ni Jack sa nanay niya. Aasahan ko yan, anak. Kinabukasan, maagang nagising si Jack para mag-deliver. Kahit na malaki ang binigay na pera sa kanya ni James, mas minabuti niyang ipagpatuloy ang pagtatrabaho bilang rider. Maidadagdag niya rin ang kikitain niya rito para makapagsimula ng negosyo. Sinimulan niya ang pagdi-deliver ng mga parcels ngunit may isang malaking parcel na naman ang naiwan. Kanina na naman kaya to? Teka, Melissa? Melissa Fajardo? Sa kapatid ni James ang parcel na to. Nagdadalawang isip pa si Jack na tawagan si Melissa, lalo pat hindi naging maganda ang una nilang pagkikita. Umaasa na lamang siya na hindi siya mamukhaan nito. Hello ma'am, may parcel po kayo. Nandyan po ba kayo ngayon sa bahay ninyo? Yes, nandito ako ngayon. Paki-deliver na lang. I'll wait. Thanks. Napabuntong hininga si Jack. Umasa siya na walang dalaga sa mansyon pero doon siya nagkamali. Wala siyang choice kundi harapin si Melissa. Pagpasok sa mansyon, agad na nakita ni Jack si Melissa sa veranda ng mansyon. Thank you sa pag-deliver nito ha. Ireregalo ko kasi ito sa mga empleyado ko. Sabi ni Melissa habang dumutukot ng pera sa wallet niya. Napansin naman ni Jack na nandoon ang sasakyan ni James. Okay lang ma'am, salamat po. Pagkakuha ng bayad, aalis na sana si Jack nang lumabas si James. Agad siyang namukhaan nito. Jack, anong ginagawa mo rito? Tanong ni James. Napakunot noon naman si Melissa. James, nandito ka pala. May dineliver lang akong parcel. Paalis na rin ako. Wait lang. Namumukhaan na kita. Ikaw yung babaeng kasama ni Kuya. Ikaw yung girlfriend niya. Tanong ni Melissa. May bakas ng pagkainis sa mukha nito. Napakamot lang ng ulo si Jack. Aalis na ako. Marami pa akong kailangang i-deliver na parcel. Sabi ni Jack sabay maneho ng kanyang motor. Seriously, kuya? Na-inlove ka sa isang delivery rider? Okay ka lang ba? Naiinis na sambit ni Melissa. Mabuting tao si Jack, Melissa. Huwag mo siyang uhusgahan dahil isa siyang delivery rider. Depensa ni James. Hindi ko naman siya hinuhusgahan, kuya. But you're a CEO. Ano na lang ang sasabihin ng mga friends and relatives natin kapag nalaman nila na ang ipinalit mo kay Ate Natalie isang delivery rider lang? I'm just being realistic here. So ano kung delivery rider siya? Oo, si Natalie mayaman at sophisticated. Pero pinagpalit niya ako sa iba, Melissa. At ngayon, kasal na siya. There's not even a slight chance na magkabalikan pa kami. Sambit ni James. Kuya, hiwalay na si Ate Natalie sa asawa niya. Pinoproseso na rin ng annulment. Nagulat si James sa narinig niya. Pero, paano nangyari yun? Halos mga 3 buwan pa lang siyang kasal. Umupo si Melissa. Sumama sa akin dito nung nakaraan si Ate Natalie because she wanted to talk to you. Hanggang ngayon, kuya, ikaw pa rin ang mahal niya. Hindi malaman ni James kung anong mararamdaman niya. Dapat ay maging masaya siya dahil matagal niya nang hinihiling na magkabalikan sila ni Natalie. Pero hindi siya makaramdam
ng anumang saya. Kung mahal niya talaga ako, bakit siya magpapakasal sa iba? Tanong ni James na naguguluhan na sa mga nangyayari. Aminado naman si Ate Natalie na nagkamali siya sa naging desisyon niya, kuya. Gusto niya ngang ayusin yung relasyon yung dalawa. Kaso, girlfriend mo naman yung delivery rider. Hindi alam ni James kung anong dapat na sabihin. Pero kinakailangan niyang makausap si Natalie para malaman kung ano ba talaga ang nararamdaman nito para sa kanya. Contact her, Melissa. Gusto ko siyang makausap. Kung hindi siya busy, papuntahin mo siya sa office mamayang 5:00. Natuwa naman si Melissa dahil pakiramdam niya ay magkakabalikan si James at si Natalie. Halos hindi mapakali si James sa opisina niya habang hinihintay si Natalie. Wala siyang idea sa kung ano ang magiging takbo ng usapan nila. Hindi niya rin alam kung anong sasabihin niya sa ex-girlfriend. Maya-maya, dumating si Natalie. Walang bakas ng tensyon sa mukha nito. Pasensya na kung medyo na-late ako. May mga meetings pa kasi ako. Anyway, gusto mo raw akong makausap, sabi ni Melissa? Bumuntong hininga si James. Totoo ba? Hiwalay ka na? Tanong ni James sa kaniyang ex. Yes. Hiwalay na kami ng asawa ko. Inaasikaso na namin ang annulment. Bakit? Dahil ba sa akin? Ngumisi si Natalie. Nakakahiya mang sabihin. Pero oo, ikaw ang dahilan, James. I'm still in love with you. Do you feel the same for me? Hindi alam ni James kung ano ang isasagot niya. Madali lang sagutin ang tanong bago dumating si Jack sa buhay niya. Pero ngayon, hindi niya na alam kung mahal niya pa rin si Natalie. You don't have to answer, James. Your silence says it all. Mukhang in love ka na sa girlfriend mo. Sambit ni Natalie. She's not my girlfriend, Natalie. Nagulat naman si Natalie. Oh, sino naman siya? Isang ka-one-night stand? Nainsulto si James sa sinabi ni Natalie patungkol kay Jack. No, hindi siya ganong klaseng babae, Natalie. Hostess siya, pero hindi siya ganong klaseng babae. Tumawa naman si Natalie. Oh my! Hindi ko akalain na papatol ka sa isang hostess, James. Ganon ka na ba talaga kadesperado na makalimutan ako? Don't worry. Kakalimutan ko na lang na nagkaroon ka ng something sa isang hostess. Let's fix our relationship. Hinawakan ni Natalie ang kamay ni James pero iniwas ng lalaki ang kamay niya. Pag-usapan muna natin ng maayos ito, Natalie. Ayokong magmadali. Okay. Let's have a dinner and then let's talk about us. Tumingin si James sa relo niya. Sige. Halos mag-10 na ng gabi ngunit hindi pa rin dumarating si James sa bar. Halos naubos na ni Jack ang isang bote ng beer pero wala pa rin ang binata. Baka naman hindi siya pupunta ngayon sa bar. Sabi ni Nico kay Jack. Siguro nga, baka busy siya sa trabaho o baka naman may mga importanteng gagawin. Pero hihintayin ko na lang siya. Maya-maya, dumating si Migs ngunit hindi niya kasama si James. Migs, nasan pala si James? Hindi ba siya pupunta ngayon sa bar? Tanong niya sa binata. Maaga siyang umalis sa office. Kasama niya si Natalie. Wala namang nabanggit kung saan sila pupunta. Parang may tumarak sa puso ni Jack nang malaman niya na magkasama si James at ang ex nitong si Natalie. Ah, ganun ba? Di ba't may asawa na si Natalie? Pinilit ni Jack na umarte na parang hindi siya apektado sa nalaman niya. Ang pagkakaalam ko, naghiwalay na sila ng asawa niya. Nagtaka si Jack. Naghiwalay? Hindi ba't kakakasal niya lang? Oo nga eh. Siguro, si James pa rin talagang mahal niya. Baka ngayon, nagkabalikan na silang dalawa. Kung ganun nga ang mangyayari, hindi na makakapunta rito si James, lalo na't selosa si Natalie. May parte kay Jack na ayaw nang umasa pa na makikita niya pa si James. Ngunit pinili niyang hintayin ang binata. Lumipas ang 2 oras ngunit ni anino ni James, hindi niya nakita. Paalis na sana siya nang masalubong niya ito. Pasensya na kung late ako.
Paliwanag ni James. Halos hingalin nito dahil sa pagmamadali na makapunta sa bar. Akala ko hindi ka na darating, sabi ni Jack. Matamlay ang mukha nito. Tumungo ang dalawa sa VIP room. Nilagyan ni Jack ng alak ang baso ni James. Tahimik ang dalaga at hindi kumikibo. Okay ka lang ba, Jack? Bakit hindi ka nagsasalita? Galit ka ba sa akin dahil pinaghintay kita ng matagal? May pag-aalala sa mga mata ni James habang nakatingin siya kay Jack. Ano ka ba? Wala naman akong karapatang magalit sa'yo. Customer kita. Binayaran mo ang oras ko. Hindi ko lang inaasahan na makikita pa kita. Akala ko hindi ka na babalik sa bar na to. Nagtaka si James sa sinabi ni Jack. Bakit naman naisip mo yan? Lagi akong babalik dito para makausap at makasama ka. Ang sabi kasi sa akin ni Migs, magkasama raw kayo ni Natalie. Siguro naayos niyo ng relasyon niyo. Wala nang dahilan pa para pumunta ka rito, hindi ba? Pilit na itinatago ni Jack ang selos na nararamdaman niya. Yes, nag-usap nga kami. Nakipaghiwalay siya sa asawa niya dahil sa akin. Gusto niyang ayusin ang relasyon namin. Pero huli na ang lahat, Jack. Nagtaka naman si Jack. Huli na ang lahat? Dahil ba kasal na siya? Meron namang annulment. Sa tulad niyang isang mayaman, mabilis lang ang pagproseso ng annulment. Hinawakan ni James ang kamay ni Jack. Hindi lang yun, Jack. Hindi lang dahil may asawa na siya. May iba na akong mahal. Napalunok si Jack sa narinig at bumilis ang tibok ng puso niya habang nakatitig sa mga mata ni James. Sino? Sino nang mahal mo, James? Tanong ni Jack. Ngumiti si James at naging mahigpit ang pagkahawak sa kamay niya. Ikaw, Jack. Mahal kita. Hindi alam ni Jack kung ano ang magiging reaksyon niya sa sinabi ni James. Gusto niyang sabihin sa binata na mahal niya rin ito. Ngunit natatakot siya. Ano ka ba, James? Lasing ka na ba? Itigil mo na nga yung pag-inom. Kung ano-ano nang pinagsasabi mo eh. Mabilis na kinuha ni Jack ang baso na may alak sa kamay ni James. Hindi ako lasing, Jack. Seryoso ko sa sinasabi ko. Mahal kita. Bakit? Bakit ako, James? Delivery rider lang ako sa umaga at hostess sa gabi. Magkaibang mundo nating ginagalawan. Hindi tayo karapat-dapat sa isa't isa. Baka akala mo lang mahal mo ako pero ang totoo, nasanay ka lang na nakikita ako at nakakasama. Isa lang ang alam ko, Jack. Masaya ako na nakakasama kita at nakakausap. Hindi ko rin maintindihan pero kapag nandyan ka, parang ang gaan ng mundo. Bumuntong hininga si Jack. Di ba sinabi natin na hindi tayo mahuhulog sa isa't isa, James? Paalala ni Jack sa naging usapan nila ni James. I'm sorry. Hindi ko napigilan yung sarili ko na mahulog sa'yo, Jack. Yung una, oo. Na-challenge lang ako sa'yo. Hindi ka katulad ng iba na easy to get. Pero habang nakikilala pa kita lalo, mas lumalalim yung nararamdaman ko para sa'yo. Habang maaga pa, itigil na natin to, James. Ayoko nang lumalim pang nararamdaman mo sa akin. Eto na yung perang binayad mo sa akin. Pasensya na. Inilagay ni Jack ang pera sa mesa. Paalis na sana siya ngunit hinawakan ni James ang braso niya. Jack, alam kong mahal mo rin ako. Hindi. Hindi kita mahal, James. Trabaho lang lahat ng to para sa akin, okay? Huwag mo na akong guguluhin. Mabilis na umalis si Jack at naiwan si James na nag-iisa sa VIP room. Buong gabing hindi nakatulog si Jack. Paulit-ulit sa isip niyang lahat ng sinabi sa kanya ni James na mahal siya nito. Kahit na nahuhulog na rin ang loob niya sa binata, pinili niyang lumayo na lamang. Alam niya na hindi fairy tale ang buhay. Ang realidad, suntok sa buwan na may magmahal ng totoo sa isang katulad niya. Nakita na rin niya ito sa buhay ng mga kasama niya sa bar at sa mismong nanay niya. Lahat sila naghahangad ng lalaking tunay na magmamahal at tatanggap sa kanila. Ngunit ang ending,
Pinaasa lang sila at iniwan. Ayaw niyang matulad sa kanila. Oh, papasok ka ba sa trabaho mo ngayon? Mukhang antok na antok ka pa. Pansin ni Aling Gina kay Jack na hikab ng hikab habang kumakain ng agahan. Opo ma, marami pang parcels na kailangang i-deliver. Sagot ni Jack. Nakaramdam naman ng pag-aalala si Aling Gina sa anak niya. Hindi ka kaya magkasakit niyan sa ginagawa mo, Jack? Umaga't gabi nagtatrabaho ka. Baka bumigay ang katawan mo niyan. Ani Aling Gina. Aalis na rin ako sa bar, ma. Maghahanap na lang ako ng ibang sideline. Natuwa si Aling Gina sa narinig niya. Mabuti naman at sinunod mo ang payo ko, anak. Ngumiti lang si Jack. Pagkatapos nilang mag-usap ni James, umiwas na ito sa binata. Kapag pumupunta si James sa bar, nagtatago siya. Halos 2 linggo silang hindi na nakapag-usap. Isang umaga, pumunta siya sa opisina para kunin ang mga parcels na i-deliver niya sa araw na yon. Nagulat siya dahil karamihan ng parcels ay kay James na kapangalan at sa mansyon nito naka-address. Kung maaari lang, ayaw niyang magkita pa sila ni James. Ngunit kailangan niyang gawin ang trabaho niya. Pagdating sa mansyon ng binata, nakupo ito sa veranda at nagkakape. James, ano to? Bakit ako naka-assign sa lahat ng parcels mo? Kailan ka pa naging shopaholic? Reklamo ni Jack sa binata habang isa-isang binababa ang parcel ng binata. 2 linggo na kitang pinupuntahan sa bar, Jack. Pero gabi-gabi mo akong tinataguan. Hanggang kailan mo ba lalaban ng tunay na nararamdaman mo sa akin, ha? Inis na sabi ni James. Wala akong nararamdaman para sa iyo, James. Ayoko lang mapag-usapan pa yung mga ganyang bagay. Kaya kung pwede, tigilan mo na tong kalokohan na to. Kung kailangan kong ubusin ang pera ko para lang makita ka araw-araw, gagawin ko, Jack. Hindi maiwasang ngumiti ni James habang pinagmamasdan ng dalaga. Pakinggan mo nga ang sarili mo. Para kang stalker. Aalis na ako. Huwag mo nang uulitin to. Naiinis na sambit ni Jack. Umalis agad ito nang makuhang bayad ng binata. Lumabas naman si Melissa at nagulat ito sa dami ng parcels na nakatambak sa veranda nila. Kuya, ba't ang daming parcels? Bulalas ni Melissa. Para kila Aling Lisa at sa mga tauhan natin rito sa mansyon. Ipamigay mo na lang yun sa kanila, Melissa. Lumapit si Melissa sa kuya niya at hinawakan ang noo nito. Kuya, may sakit ka ba? Anong pumasok sa isip mo at namili ka ng ganito karami online? Ikaw ang pinakakuripot na taong kilala ko. Sabi ni Melissa. Hindi naman umimik si James. Dahil ba doon sa delivery rider kaya nagkakaganyan ka? Halos 2 linggo ko nang napapansin na tulala ka at wala sa sarili. Ano bang nangyayari sa inyo ng babaeng yon? Nag-aalala na ako sa'yo. Hindi ko siya girlfriend, Melissa. Isa siyang hostess na nakilala ko nung mga panahon na nagmumove on ako kay Natalie. Napahawak si Melissa sa noo at nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Oh my! Hostess? Kuya, na-in-love ka sa isang hostess? Bulalas ng dalaga. Oo, pero hindi siya katulad ng iniisip mo, Melissa. Mabuting tao si Jack. Ginagawa niya lang ang pag-hostess para matustusan ang pamilya niya. Nagsusumikap lang siya tulad ng iba. Paliwanag ni James sa kapatid niya. Kuya, hindi ko matatanggap yan. Kahit ano pang sabihin mo, hostess pa rin ang babaeng yun. Baka nga pinipirahan ka lang nun eh. Galit na sabi ni Melissa. Marangal siyang babae, Melissa. Mabuting tao si Jack, kaya minahal ko siya. Sumimangot si Melissa. No, I don't want you for her, kuya. Over my dead body. Padabog na umalis si Melissa. Napabuntong hininga na lamang si James dahil nadagdagan pa ang problema niya. Nung hapong yon, pumunta si Melissa sa kumpanya na hindi nalalaman ni James. Tumungo siya sa opisina ni Migs para alamin pa ang tungkol kay Jack. Oh, Melissa, napadaan ka. Masayang bati ni Migs kay Melissa. Tumaas naman ang kilay ng dalaga. Kuya Migs, ano bang pumasok sa isip mo at dinala-dala mo pa si Kuya James sa bar?
Naiinis na tanong ni Melissa. Nagtaka naman si Mix dahil madalang lang magsuplada ang nakababatang kapatid ng best friend niya. Gusto ko lang naman na malimutan ng kuya mo si Natalie. Alam mo naman, sobrang nasaktan siya nang malaman na nagpakasal na pala si Natalie. Paliwanag ni Migs kay Melissa. Pero hindi ba ang solusyon? Alam mo ba na nababaliw na ang kuya ko dahil sa isang hostess? Sigaw ni Melissa. Hostess? Si Jack? Pagtataka ni Migs. Oo, yung delivery rider na hostess. Sagot ni Melissa. Natawa naman si Migs. Imposible yun. Na-challenge lang ang kuya mo kay Jack pero hindi mahulog ang loob niya sa ganong klaseng babae. Napapikit si Melissa sa Ines. Wala ka talagang alam no. In love na si kuya sa kanya. Siya pa nga mismo ang gumagawa ng paraan para magkita silang dalawa. Napakamot ng ulo si Migs. Nako, kaya siguro gabi-gabi na lang nasa bar si James. Akala ko gusto lang talaga niyang magliwaliw. Yun pala, nahulog ng loob niya kay Jack. Yari. Katulad ni Melissa, na problema rin si Migs. Saan ba yung bar na yon ha? Pupuntahan ko yung Jack na yan at kakausapin ko siyang layon na si kuya. Ibinigay ni Migs ang lokasyon ng bar. Pagsapit ng gabi, wala nang panahon pang inaksaya si Melissa. Pinuntahan niya ang bar para makausap ang babaeng kinababaliwan ng kuya niya. Bumaba siya ng kotse niya. Hindi pa siya nakakapasok ay may matandang lasing na siyang nakasalubong na si Raul, isang parokyano ng bar. Wow miss, ang sexy mo ah. Bago lang kitang nakita rito. Bago ka lang ba rito sa bar? Sabi ni Raul habang malagkit ang pagkakatitig kay Melissa. Tumabi ka dyan, Manong. Naiinis na sambit ni Melissa. Paalis na sana siya nang bigla siyang akbayan ng matanda. Aba, yan ang gusto ko, yung pakipot. Nakaramdam ng panik si Melissa dahil sa mahigpit na pag-akbay sa kanya ng matanda. Hindi siya makaalis sa bisig nito. Bitawan mo ko! Sigaw ni Melissa. Tamang-tama naman na parating si Jack at nakita niya ang eksena. Sir Raul, bitawan mo siya! Hindi siya hostess dito! Sambit ni Jack habang hinihila palayo si Melissa kay Raul. Aba, nandito na pala ang paborito kong hostess. Halika rito, pakisi nga! Ang dami ng perang naubos ko sa'yo. Pero Nikis, hindi mo man lang ako napagbigyan. Niyakap ni Raul si Jack at sinusubukan nitong halikan. Pinipilit ni Jack na makawala rito ngunit higit na malakas ang matandang lalaki kesa sa kanya. Bitawan mo ko! Tinulungan ni Melissa si Jack. Kinagat niya ang bisig ni Raul kaya naalis ang pagkakayakap nito sa babae. Ngunit malakas niyang hinawi si Melissa kaya tumalasik ito sa kalsada. Mabilis namang lumapit si Jack kay Melissa. Ayos ka lang ba? Tanong niya kay Melissa. Oo. Bigla namang niyakap ni Raul si Jack sa likod at kinarga ito. Tara na, Jack! Iuwi na kita! Sinabunutan ni Jack si Raul para mabitawan siya nito. Ngunit mahigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Nagulat na lamang siya nang biglang may humila kay Raul papalayo sa kanya at sinuntok nito ng malakas ang matanda. Kuya! Nang napahiga na si Raul sa kalsada, inambahan pa siya ni James ng magkakasunod na suntok. Dahil sa takot na baka mapatay ni James si Raul, inawat siya ni Jack. James, tama na! Wala na siyang malay, tama na! Tumigil si James at hinawakan ang mukha ni Jack. Ayos ka lang ba, Jack? Sinaktan ka ba ng matandang manyak na yan? Punong-puno ng pag-aalala si James kay Jack. Ayos lang ako. Mabuti na lamang tinulungan ako ng kapatid mo, James. Napatingin naman si James kay Melissa habang tumatayo ito at nagpapagpag ng damit niya. Melissa, anong ginagawa mo rito? Gulat na bulalas ni James sa kapatid. Gusto ko sanang kausapin si Jack, kuya. Sagot ni Melissa. Nagtaka naman si Jack at si James. Bakit mo naman siya kakausapin? Napatingin si Melissa kay Jack. Kahit na tinulungan siya nito, hindi niya maalis sa isipan niya na hostess ang dalaga. Jack, layuan mo na ang kuya ko.
Hindi ako boto sa'yo. Hindi ikaw ang babaeng nababagay sa kuya ko. Sabi ni Melissa, na puno naman ng galit si James. Melissa! Sigaw ng binata sa kapatid. Ngumiti lang si Jack. Alam ko naman yun, Melissa. Huwag kang mag-alala. Wala akong balak makipagrelasyon sa kuya mo. Sabi ni Jack kay Melissa. Itinuon niya naman ang kanyang mga mata kay James at hinawakan ang braso nito. James, tama na. Gumising ka na sa realidad. Hindi tayo para sa isa't isa. Kung may respeto ka pa sa akin, layuan mo na ako. Ngumiti si Jack at lumakad papasok sa bar. Tumulo ang mga luha sa mata niya. Nasaktan din si James sa narinig niya. Halos hindi siya makaalis sa kinatatayuan niya. Pero alang-alang kay Jack, pinili niyang layuan ito. Lumipas ang 3 buwan at napansin ni Melissa na naging matamlay ang kuya niya. Isinubsob nito ang sarili sa pagtatrabaho at halos hindi niya na ito makausap pa. Habang nagagahan sila, kinausap niya ang kuya niya. Kuya, ano bang problema? Nangangayayat ka na sa kakatrabaho eh. Sabi ni Melissa sa kapatid. Marami lang talagang kailangan gawin sa kumpanya, Melissa. Sagot ni James. Bumuntong hininga si Melissa. Ngayon lang kita nakitang ganyan, kuya. Nung naghiwalay kayo ni Ate Natalie, hindi naman bumagsak ng ganyan ang katawan mo. Ganun mo ba talaga kamahal si Jack? Nakita ni Melissa ang lungkot sa mukha ng kuya niya nang masambit niya ang pangalan ni Jack. Huwag kang mag-alala, Melissa. Pinipilit ko namang kalimutan siya. Dahil hindi na magawa pang matiis ni Melissa na nakikita ang kanyang kuya sa ganung kalagayan, pinuntahan niya si Jack sa bar. Si Jack? Nako, halos 3 buwan na siyang wala rito ngayon. Sambit ni Nico nang mapagtanungan siya ni Melissa. Alam niyo po ba kung saan ang address niya? Kailangan ko siyang makausap. Pakiusap ni Melissa sa manager. Kumuha naman ng papel at ballpen si Nico at sinulat ang address ni Jack. Subukan mo lang puntahan siya sa address na yan, ma'am. Hindi ko rin kasi sigurado kung dyan pa sila nakatira ngayon. Simula kasi nung umalis siya rito, wala na kaming balita sa kanya. Hinawakan ni Melissa ng mahigpit ang papel. Umaasa na lamang siya na sana'y makita niya si Jack at mapakiusapan nitong makipag-usap sa kuya niya. Kinabukasan, tumungo si Melissa sa address na binigay ni Nico. Huminto siya sa tapat ng isang lumang bahay at nagbabaka sakali na nandoon pa rin nakatira si Jack. Tao po! Sambit ni Melissa. Lumabas si Aling Gina nang marinig ang boses niya. Bakit, miss? Tanong ng matanda. Magandang umaga po, Ale. Dito po ba nakatira si Jack Santillan? Ngumiti naman si Aling Gina. Oo, anong kailangan mo sa anak ko? Kaibigan ka ba niya? Nabuhay naman ng pag-asa si Melissa dahil sa kanyang narinig. Kakilala ko po siya. Gusto ko lang sana siyang makausap. May binili lang siya, pero babalik din yon. Halika, iha. Dito mo na lang, intayin siya sa loob. Salamat po, Ale. Pumasok si Melissa sa bahay ni na Jack. Maliit lamang ito. Mas malaki pa ang kusina nila kung ikukumpara sa bahay. Ipinagtimpla rin siya ng mainit na kape ni Aling Gina. Magkape ka muna, iha. Napangiti naman si Melissa dahil sa kabutihang ipinapakita sa kanya ng matandang babae. Salamat po, Ale. Humigop naman si Melissa ng kape. Ano nga palang pangalan mo? Walang nabanggit sa akin si Jack na meron pala siyang elegante at sopistikadang kaibigan. Sambit ni Aling Gina. Ang totoo po niyan, hindi kami magkaibigan ni Jack. Sila po ng kuya ko ang magkakilala. Nagtaka naman si Aling Gina sa sinabi ni Melissa. Anong pangalan ng kuya mo, iha? James Fajardo po. Sagot ni Melissa. Tumango naman si Aling Gina. Isa ba siya sa mga naging customer ni Jack sa bar? Nagugulat naman si Melissa dahil alam ni Aling Gina ang trabaho ng anak nito.
Opo, Ali. Bumuntong hininga si Aling Gina. Siya siguro yung lalaking naghahatid dati kay Jack dito sa bahay. Walang nakwento ang anak ko sa akin patungkol sa kuya mo. Pero simula nung umalis siya sa bar, napansin ko na naging matamlay si Jack. Halos madalang na lamang ngumiti at madalas na abala sa pagtatrabaho. Hindi niya man sinasabi sa akin pero alam kong may mabigat siyang dinadala. Nakaramdam ng lungkot si Melissa. Parehas ng pinagdadaanan si Jack at ang kuya niyang si James. Ma, kaninong sasakyan yung nasa labas? Tanong ni Jack. Nagulat siya nang makita si Melissa. Melissa, anong ginagawa mo rito? May nangyari bang masama kay James? Batid ni Melissa ang pag-aalala ni Jack sa kuya niya. Nasa maayos naman siya. Gusto lang kitang makausap. Sabi ni Melissa. Tumayo naman si Aling Gina. Maiwan ko muna kayong dalawa ha. Magsasampay pa ako ng damit sa labas. Paalam ng matanda. Sige po ma. Paglabas ni Aling Gina, umupo si Jack sa harap ni Melissa. Ano bang sasabihin mo sa akin, Melissa? Tanong ni Jack. Jack, ano ba talagang tunay na nararamdaman mo para kay kuya? Ano ba siya para sa'yo? Nakita naman ni Jack na seryoso ang babae sa tanong nito sa kanya. Kaya naman, nagdesisyon siyang sabihin dito ang tunay niyang nararamdaman para kay James. Nung una, tulad lang siya ng ibang mga customers ko, Melissa. Kailangan ko siya dahil sa pera niya. Pero habang tumatagal, gusto ko nang pumupunta sa bar dahil makikita ko siya at makakausap. Tumigil ako sa pagbilang ng pera. Binilang ko yung mga oras na makakasama ko si James. Dahil higit na naging mas importante yun sa akin kesa sa kahit anong bagay sa mundo. Sa maniwala ka man o hindi, mahal ko ang kuya mo. Hindi napigilan ni Jack ang lumuha dahil na rin sa pangungulila niya kay James. Kung mahal mo pala siya, bakit hindi mo sinabi sa kanya, Jack? Bakit tinago mo yung tunay mong nararamdaman para sa kanya? Tanong ni Melissa. Pinunasan ni Jack ang luha niya. Dahil natakot ako. Natakot ako na baka matulad ako sa mga taong kilala ko. Baka bigla na lang akong iwan ni James sa oras na magsawa siya. Pero nitong 3 buwan na lumipas, mas nakakatakot pala yung hindi ko siya nakikita at nakakausap. Mas nakakatakot palang mabuhay na wala sa tabi mo yung taong minamahal mo. Hinawakan ni Melissa ang kamay ni Jack. Kung ano mang sakit at pangungulila na nararamdaman mo, ganun din si kuya. Nakita ko yung lungkot sa mga mata niya, Jack. Pinipilit ka niyang kalimutan pero nakakasiguro ako na hanggang ngayon, ikaw pa rin ang laman ng puso't isipan niya. Kausapin mo si kuya. Sabihin mo kung anong tunay na nararamdaman mo sa kanya. Tumango si Jack at niyakap siya ng mahigpit ni Melissa. Pagsapit ng hapon, isinama ni Melissa si Jack sa mansyon nila. Halos marinig ni Jack ang kabog ng dibdib niya dahil sa kaba, lalo pat hindi niya alam ang magiging reaksyon ni James kapag nagkita ulit sila. Pagkalipas ng halos 2 oras, dumating si James. Jack. Tumayo si Jack para magpaliwanag kay James at humingi ng sorry. James, patawarin. Hindi pa natatapos ni Jack ang sasabihin niya nang biglang tumakbo papunta sa kanya si James at niyakap siya nito ng napakahigpit. Hindi mo lang alam, Jack, kung gaano ko kasaya na makita ka ngayon. Napangiti naman si Jack at niyakap niya rin ng mahigpit si James. James, masaya rin ako. Ang totoo, mahal kita. Gusto kitang makasama bawat oras ng buhay ko. Hinawakan ni James ang mukha ni Jack. Ako rin, Jack. Mahal din kita. Hindi ka na mawawalay pa sa akin kahit kailan. Hinalikan ng mariin ni James si Jack. Sa pagkakataong yon, tinanggap ni Jack ang halik ng lalaking minamahal niya. Napangiti naman si Melissa dahil sa nakikita niya. Pagkalipas ng 1 taon, nakatayo si Jack sa labas ng simbahan. Kasama niya si Aling Gina.
Ma, okay lang ba talaga tong mukha ko? Kabadong tanong ni Jack sa kanyang nanay. Oo naman anak, ikaw ang pinakamagandang babae sa lugar na to. Sambit ni Aling Gina. Hindi maalis ang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi niya akalain na darating ang panahon na maniniwala ang anak niyang si Jack sa pag-ibig. Ma, magiging Mrs. Fajardo na ako. Hindi may tago ni Jack ang kaba na nararamdaman. Masaya ako para sa iyo anak. Nakatagpo ka ng isang lalaki na tunay na minamahal ka. Mabuting tao si James. Alam kong aalagaan ka niya. Sabi ni Aling Gina. Hinawakan ni Jack ang kamay ng kanyang ina. Salamat ma. Kahit bubuo na ako ng sarili kong pamilya, nandito pa rin ako para sa iyo at para sa mga kapatid ko. Hinding-hindi ko kayo pababayaan. Sambit pa ni Jack. Tumulo naman ang luha ni Aling Gina dahil sa sinabi ng kanyang anak. Salamat anak. Bumukas ang pinto ng simbahan at naglakad si Jack kasama si Aling Gina patungo sa altar. Napuno naman ang saya ang puso niya nang makita si James na naghihintay sa kanya. Nang makarating sila sa altar, hinawakan ni James ang kamay niya. Nang hapong yon, naging magandang takbo ng kasal nilang dalawa. Nandun din ang mga taong naging parte ng kanilang buhay. Si Melissa, si Nico, at si Migs. Hinalikan ni James nang mariin si Jack at sila'y naging isa. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagbungang pagmamahalan ni na James at Jack. Nako Jack, James, ang dami niyo namang pasalubong sa amin. Sabi ni Aling Gina habang inaabot sa kanya ni Jack ang mga pinamili nila ni James para sa pamilya niya. Malit na bagay lang yan ma. Sabi ni James. Nako, malaking bagay na ito sa amin James. O nga pala Jack, kamusta ng pagbubuntis mo? Sabi ni Aling Gina habang hinihimas ang tiyan ng kanyang anak. Okay naman po ma, malusog naman po ang baby sabi ng doktor. May ipapakiusap lang sana ako sa inyo ma. Ani James sa biyanan. Ano yun iho? Pagtataka ng matandang babae dahil itong unang pagkakataon na may ipinakiusap sa kaniyang lalaki. Kung pwede ma, lumipat na kayo dun sa mansyon. Kasama namin ni Jack. Ikakasal na rin kasi si Melissa sa boyfriend niya sa US. Madalas rin ang mga business trips ko. Mas maganda kung nandun kayo para may kasama itong si Jack at hindi siya malungkot. Sabi ni James kay Aling Gina. Nako, okay lang ba talaga sa inyo? Baka makagulo kami sa inyo doon. Hindi po ma, mas masaya nga kung nandun kayo ng mga kapatid ko eh. Sabi ni Jack. O sige na nga. Niyakap ni Jack ang kanyang nanay dahil sa saya. Ang buhay pag-ibig ni na Jack at James ay hindi naging madali dahil na rin sa negatibong perspektibo nila sa pag-ibig. Si James na iniwan ang kanyang girlfriend na si Natalie at si Jack na ang nanay ay laging niloloko ng mga lalaki. Ngunit nanaig pa rin ang pagmamahalan ng dalawa sa kabila ng mga mapait nilang karanasan. Sa gitna ng pait ng nakaraan, merong nakalang tamang tao para kay James. Samantala, ipinaranas naman ng binata kay Jack kung ano ang tunay na pagmamahal. Handa itong tumanggap, rumispeto at maghintay. Ang kwentong ito ay kwento ng pag-asa. Pagdating sa tunay na pag-ibig, laging may nakalaan na tamang tao na dumarating sa tamang panahon at tamang pagkakataon. Wakas! Magandang tanghali po sa inyong lahat at isa na namang kwento ng pagmamahalan ang ating natapos ngayong araw. Shoutout muna tayo kay Ma'am Erms Mendoza. Good morning po, lagi po akong nakikinig sa inyo at nakakatuwa at nakaka-inlove na mga love story. Good job po. Pa-shoutout po sa akin dito sa Damam, shoutout po din sa aking one and only love, Erickson Mendoza. At kay Cleo, Iana, my daughter. Thank you po. Hi Tales of Siren, I'm avid listening here in Seoul, Korea. And thank you to New Upload Story. Take care and thanks again. Coming from Ma'am Ani Batung Bakal. Shoutout sa iyo, Ma'am Ani. Good evening, Miss Siren at sa lahat ng supportive viewers. Sobrang ganda ng kwento, nakakakilig naman, nakakawala ng pagod ang mga kwento mo. Always listening from Bahrain.
Shoutout sa'yo, Ma'am Mira's channel. Hola! Nakarinig din naman ako ng isang pambihirang kwento ng pag-ibig, Miss Siren. Minsan mapaglaro ang pag-ibig na nagsusumikap magtago ngunit sa takdang panahon ay lulutang din at magpapakita ng tunay na mukha ng pag-ibig. Ang galing ng kwento ni Tina at Axel at si Miss Narrator na paborito ko. Salamat sa pagbibigay sigla mo sa isang OFW na katulad ko. Shoutout po lagi dito sa Roma, Italia, coming from Ems Gonzalvo, Tubong Oriental, Mindoro. Shoutout po sa lahat ng kamag-anak ko dyan sa ang Genteroy family. Gracie po, ingat lagi at God bless. Morning po, Miss Siren, I'm your avid listener. Yung story niyo po ang nagpapawala ng stress ko po. Napakaganda po ng boses niyo. Shoutout po Jen Caro Acedo from Hong Kong. God bless po. Thanks again for the nice story, Miss Siren. Pa-shoutout po. God bless po and more stories to come. Shoutout sa'yo, Ma'am Joanne De Jesus. I'm so happy and fulfilled, my favorite Miss Siren, for your inspiring and heartwarming narration of this exciting and fascinating love story of Who's This Gandara. Thank you so much for the joy and pleasure of listening. God bless you always. Coming from Ma'am Lore Galaxy. Salamat Tales of Siren sa walang sawang pag-upload ng mga story mo. Your avid listener from Singapore. Coming from Ma'am Bing Corpus. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa anumang panig ng mundo. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.